Katatanggap pa lang ng mana na nagkakahalaga ng 8,225 milyon, balak ni Celeste na umuwi sa Baguio para bisitahin ang kanyang mga magulang. Binuksan niya ang kanyang dashboard camera at natuklasan na pinutol ni Rico ang kanyang asawa, ang mga kable ng preno. Nagpanggap si Celeste na walang alam at ibinigay ang susi ng kotse sa kanyang hipag para gamitin ito sa bakasyon kasama ang nobyo. 3 oras ang lumipas. Tumawag ang highway patrol. Ang buong pamilya ni Rico ay humagulgol. Napasubsob sa sahig. Sa sobrang pighati, kumukurap-kurap ang digital na orasan sa bedside table. Nagpapakita ng tres ng madaling araw. Ang pulang ilaw nito ay nag-iiwan ng anino sa kisame, na parang mga patak ng dugo. Tuyo ang lalamunan ni Celeste. Mapait na parang lumunok ng isang dakot na abo. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang nagpapasikip sa kanyang dibdib, pumipigil sa kanyang paghinga. Gumalaw ng bahagya si Celeste. Balak abutin ang pamilyar na init mula sa kanyang asawang si Rico. Ngunit, ang sumalubong sa kanyang kamay ay ang malamig na kawalan at ang makinis ngunit matigas na bedsheet. Nasaan siya? Tanong ni Celeste sa sarili. Agad na nawala ang kanyang antok, napalitan ng bahagyang kaba. Marahil ay bumaba siya sa study room para tapusin ang ilang mga dokumento. Nitong mga nakaraang araw, madalas magreklamo si Rico na masyadong mabigat ang trabaho sa kanilang construction firm. Kinuha ni Celeste ang kanyang cellphone. Balak buksan ang CCTV camera sa sala para tingnan kung nandoon ang asawa. Ang ugaling ito ay nagsimula lang mula nang mag-alaga siya ng isang British Shorthair na pusa na mahilig tumakbo-takbo sa gabi. Sumayaw ang daliri ni Celeste sa touchscreen sa dilim. Ngunit dahil siguro sa hindi pa lubusang gising, napindot niya ang app para sa dashboard camera ng kanyang bagong biling lies 15 milyon na European luxury SUV noong nakaraang linggo. Balak ni Celeste na gamitin ang sasakyang ito pauwi sa Baguio, kinaumagahan, para bisitahin ang kanyang mga magulang at kumonsulta tungkol sa pamumuhunan ng 850 milyong mana. Nakatatanggap lang niya mula sa kanyang tiyahin sa ibang bansa na walang tagapagmana. Umilaw ang screen ng cellphone. Ipinapakita ang imahe sa ilalim ng garahe na malabo ang ilaw mula sa dilaw na bumbilya. Ang sumunod na tanawin ay nagpatigil sa pagdaloy ng dugo sa buong katawan ni Celeste. Si Rico, ang huwarang asawa na pinagkakatiwalaan niya, ay nakadapa sa ilalim ng kanyang sasakyan. Nakasuot ito ng kulay abong pajama at rubber gloves. Isang kamay ang may hawak na maliit na flashlight na nakakagat sa kanyang bibig, habang ang isa naman ay may hawak na matalim na steel cutter. Ang kanyang mga galaw ay hindi alanganin. Bagkus ay napaka-eksakto, malamig, at walang pag-aalinlangan. Sa bawat pagtaas at pagdiin ng cutter, ang marupok na kable ng preno na may hawak sa buhay ni Celeste ay napuputol. Agad na tinakpan ni Celeste ang kanyang bibig, upang hindi makawala ang isang sigaw ng lagim mula sa kanyang lalamunan. Ang maiinit na luha ay dumaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit ang kanyang puso ay kasing lamig ng yelo. Bakit? Bakit nais siyang patayin ng taong kasama niya sa iisang kama sa loob ng 3 taon? Ang pag-ibig bang ipinakita niya sa lahat ng panahong ito ay isa lamang hungkag na dula na nagtatakip sa kanyang malupit na ambisyon? Sa sandaling iyon, sa pamamagitan ng super sensitive sound recording system ng pinakamahal na dashcam, napalihim na nilagyan ni Celeste ng backup battery para makapag-record ng 24 oras. Narinig niya ang pag-ring ng telepono ni Rico. Inalis nito ang flashlight sa bibig. Sinagot ang tawag at inilagay sa loudspeaker. Ipinatong niya ito sa malamig na sementadong sahig upang maging malaya ang kanyang mga kamay na ipagpatuloy ang karumal-dumal na gawain. Narinig ang isang boses ng babae na malambing na parang pulot, ngunit naglalaman ng kalupitan na nagpatayo ng mga balahibo. Mahal, tapos na ba? Hindi na kami makapaghintay ng anak natin. Araw-araw, palaki ng palaki ang tiyan ko. Sumisipa-sipa na ang anak mong lalaki. Oh, wag mong kalimutang ayusin lahat ha? Ang daan-daang milyong piso na. Yan ay dapat mapunta sa anak natin. Sobra na ang pagpapasarap ng buhay ng tanga mong asawa. Humigpit si Rico ng isang tornilyo habang tumatawang mapang-uyam.
Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa tahimik na garahe. Tumusok sa tainga ni Celeste na parang libu-libong karayom na humahampas sa kanyang ulo. Huminahon ka, mahal. Pinuputol ko na ang mga kable ng preno. Bukas, dadaan siya sa pababang daan sa Cannon Road. Pagdating niya sa isang matarik na kurbada, walang sino man ang makakatulong sa kanya. Kapag nawala na siya, ang lahat ng kanyang mana ay mapupunta sa aking mga kamay bilang legal na asawa. Pagdating ng panahong iyon, dadalhin ko na kayong dalawa sa bahay na ito. Nahulog ang cellphone sa kamay ni Celeste sa malambot na kumot. Ngunit, ang tunog nito ay parang dagundong ng kulog sa kanyang puso. Lumalabas na ang lahat ng pag-aalala niya sa mga nakaraang araw, ang pag-check sa kanyang sasakyan. Ang pagsasabing, mag-ingat sa pagmamaneho, ay paghahanda lamang pala para ipadala siya sa impyerno. 250 milyon, isang anak na tagapagmana, at isang magandang kerida. Iyon pala ang lahat ng kanyang hinahangad. At si Celeste ang tanging hadlang na kailangang alisin. Humiga si Celeste sa kama. Hinila ang kumot hanggang sa takpan ang buong katawan. Nanginginig ang kanyang katawan, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding pandidiri at sakit. Sa dilim, kinagat ni Celeste ang kanyang labi hanggang sa dumugo upang walang hikbi na makawala. Ang pisikal na sakit na ito ay walang-wala kumpara sa sugat sa kanyang puso. Ngayong gabi, ang inosenteng asawa na nagtiwala sa kanyang asawa ay namatay na. Ang bumangon ay isang babaeng isinukol sa isang sulok na may pusong puno ng paghihiganti. Ang sikat ng araw sa umaga ay tumagos sa mga kortina. Nagbibigay liwanag sa marangya, ngunit malamig na silid. Nagtataboy sa kadiliman ng gabi, ngunit hindi kayang painitin ang puso ni Celeste na nanigas na. Naupo si Celeste sa harap ng vanity table, tinitigan ang kanyang maputlang mukha sa salamin. Ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata ay saksi sa kanyang pakikipaglaban sa sakit at puot kagabi. Dahan-dahan, naglagay si Celeste ng makapal na layer ng pulbos para takpan ang kanyang pagod. Nagpahid ng dark red na lipstick para magdagdag ng peking lakas sa sarili. Huminga ng malalim, bumaba si Celeste sa hagdanan, sinisikap na gawing kalmado ang kanyang mga hakbang. Sa kusina, ang mabangong amoy ng kape ay humalo sa amoy ng umuusok na arroz caldo. Lumilikha ng imahe ng isang payapang pamilya, ngunit lahat ng iyon ay pagkukunwari lamang. Nakaupo doon si Rico, suot pa rin ang kanyang makinis na puting polo. Hawak ang isang business newspaper, habang masayang sumisipol. Nang makita si Celeste na bumababa, itinaas niya ang kanyang mukha at ngumiti ng mainit tulad ng dati. Ang kanyang tingin ay napakalambing na. Kung hindi nakita ni Celeste ang nangyari kagabi, marahil ay patuloy siyang malulunod sa peking tamis na ito. Gising ka na pala, mahal. Ang kanyang malalim at malambing na boses ay narinig. Hinila niya ang isang upuan para kay Celeste. Pinagbili kita ng paborito mong arroz caldo. Halika, kainin mo na bago lumamig. Para may lakas ka sa pagmamaneho. Ang daan papuntang Baguio sa Cannon Road ay maraming matatarik na pababa. Mag-iingat ka, ha? Tinitigan ni Celeste ang umuusok na mangkok ng lugaw. Nasusuka siya, ngunit pinilit niyang ngumiti at sumagot sa malambing na boses. Oo, 'di ba? Ang sweet mo naman. Na-check mo na ba ng maayos ang sasakyan? Medyo kinakabahan kasi ako. Natahimik sandali si Rico. Umiwas ang mga mata sa tingin ni Celeste bago bumalik sa normal. Masyado ka namang nag-aalala. Yung bagong kotse na yan, na nagkakahalaga ng 15 milyon, dinala ko na kahapon sa kasa para ipacheck ulit. Siguradong ligtas yan. Huwag kang mag-alala. Sa sandaling iyon, malakas na tumunog ang doorbell. Pumuputol sa alanganing katahimikan sa pagitan nila. Bumukas ang pinto at si Tala, ang paboritong kapatid ni Rico na may matingkad na blonde na buhok, ay pumasok kasama ang isang lalaking may tattoo. Iyon ang bago niyang nobyo. Balita'y isang siga-siga na karaniwang naniningil ng utang. Hindi man lang bumati si Tala. Inihagis niya ang kanyang branded na bag sa sofa at dumiretso sa hapagkainan. Kuya Rico, Ate Celeste, hihiramin ko muna. Yung bago ninyong SUV ngayon, ha? Nasa talyer kasi ang kotse ko.
Pero nangako na ako kay Baste na isasama ko siya at mga kaibigan niya sa Tagaytay. Nakakahiya naman kung luma ang gagamitin kong sasakyan. Si Aling Cora, ang biyena ni Celeste, ay lumabas mula sa kusina dala ang isang platong may mainit na piniritong saging. Nang marinig ang hiling ng kanyang paboritong anak, agad siyang pumayag. Tumaas ang kanyang boses. Sige na, ipahiram mo na sa kapatid mo. Masisira lang yan. Kung nakatambak, hayaan mong gamitin ng kapatid mo para uminit ang makina. Mayaman ka na naman. Ang damot mo naman. Kung pati sa sasakyan, ay magdadamot ka pa sa hipag mo. Sinulyapan ni Celeste si Rico. Nakita ang mukha nitong nagsisimulang mamutla at ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Alam na alam ni Rico na ang sasakyang iyon ay isang naglalakad na kabaong. Ngunit hindi niya masabi ang totoo. At hindi rin niya maaaring pagbawalan ng husto dahil takot siyang mabuking ang kanyang sikreto. Nagpanggap si Celeste na kumunot ang noo. Naglagay ng nag-aalinlangang mukha. Nako, pero di ba gagamitin ko yung sasakyan pa uwi sa Baguio? Bibisitahin ko sina mama at papa. Tsaka, kakapa-service lang ng kotse. Hindi pa stable ang makina. Paano kung yung luma ko na lang na kotse ang gamitin ni Tala? Nang marinig iyon, tumalon si Tala na parang binuhusan ng mainit na tubig. Hinampas niya ang mesa, tumayo, at itinuro ang mukha ni Celeste. Ate, wag ka ngang madamot, porket nakatanggap lang ng kaunting mana. Nagsisimula ka ng maliitin ang pamilya ng asawa mo. Yung sasakyan mo, pwedeng gamitin pa uwi sa maalikabok na daan. Pero kapag ako ang hihiram para mamasyal, bawal? Ma, tingnan mo itong hipag ko. Nagpamewang si Aling Cora. Tinitigan si Celeste na parang gusto siyang sunugin. Ang weird mo naman, Celeste. Isang kotse lang. Pinagdadamot mo pa sa kapatid mo. Anong klaseng ate ka? Rico, magsalita ka nga. Takot ka ba sa asawa mo? Nakatayo si Rico sa gitna ng sagupaan. Sa isang banda ay ang kanyang dangal at pamilya. Sa kabilang banda ay ang takot na mabuking ang kanyang sikreto. Napabuntong hininga siya. Marahil ay iniisip niyang madali lang ang daan papuntang Tagaytay. O baka iniisip niyang papabor sa kanya ang swerte. Kitang-kita ni Celeste ang kaduwagan at kalupitan sa mata ng kanyang asawa. Manhid na talaga ang kanyang puso. Habang nakangiti ng bahagya, kinuha niya ang susi ng kotse at inihagis ito sa marmol na mesa. Ang tunog ng metal ay matinis at malamig. Sige na, nagsalita na si mama eh. Ipahihiram ko na. Ingat ka Tala ha. Malakas ang hatak ng sasakyan. Isang apak mo lang sa gas. Didikit ang likod mo sa upuan. Sinunggaban ni Tala ang susi na parang nakakuha ng ginto. Tumawa ng malakas hanggang sa halos pumikit ang kanyang mga mata. Ayan! Ganyan dapat ang mabait na hipag. Salamat ate. Balak sanang iunat ni Rico ang kanyang kamay para pigilan. Ngunit huli na ang lahat. Nanigas ang kanyang kamay sa ere. At pagkatapos ay nanghina. Pinagmasdan ni Celeste ang likod ni Natala at ng nobyo nito na masayang lumalabas. Pagkatapos ay bumaling muli kay Rico na nakatayong naninigas. Ang susi ng kotse na iyon ay hindi lamang nagbukas ng pinto ng marangyang sasakyan, kundi nagbukas din ng pintuan ng impyerno para sa kanilang pamilya. Ang ugong ng makina ng SUV ay unti-unting nawala sa likod ng malaking bakal na tarangkahan, nag-iwan ng nakakabinging katahimikan sa marangyang bahay. Nakaupo pa rin si Celeste sa leather na sofa. Hawak ang isang kutsilyo para sa prutas, at dahan-dahang binabalatan ang isang mansanas na may mahaba, manipis, at pantay na hiwa. Ang kanyang kahinahunan ay lubos na kabaligtaran ng pagkabalisa ni Rico. Ang kanyang asawa ay pabalik-balik sa sala. Paminsan-minsan ay sumusulyap sa orasan. Pagkatapos ay nagkukunwaring kukuha ng dyaryo para basahin. Ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na balisa. Namuo ang pawis sa kanyang noo. Kahit na mababa ang temperatura ng aircon. Natatakot siya. Alam iyon ni Celeste. Ngunit ang kanyang takot ay hindi dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ng kanyang kapatid, kundi takot na mabigo ang kanyang krimen. O mas malala pa,
Takot na ang kanyang mahinang konsensya ay nagsisimula nang kumain sa kanya. Umakyat na si Aling Cora sa kanyang silid para magpahinga. Iniiwan ang alanganing kapaligiran para sa kanilang dalawa. Kinagat ni Celeste ang isang piraso ng mansanas. Ang tamis at lutong nito ay natunaw sa kanyang bibig, ngunit naging mapait sa lalamunan. Rico, mahinang sabi ni Celeste. Pinuputol ang tensyon. Bakit parang balisa ka? Sanay namang magmaneho si Tala. At high-tech, yung bagong kotse. Maraming safety features. Namumutla ka sa pag-aalala. Nagulat si Rico na parang isang magnanakaw na nahuli sa akto. Lumingon siya kay Celeste. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng panandaliang panik bago niya ito mabilis na tinakpan ng isang pilit at matigas na ngiti. Medyo nag-aalala lang ako. 'Di ba maraming matutulis na kurbada sa daan patagaytay at mahilig magpatakbo ng mabilis ang batang yon. Lalo na't kasama pa niya yung nobyo niyang yon. Hindi ako mapakali. Tinitigan siya ni Celeste ng malalim. Iniisip sa kanyang sarili. Nag-aalala ba siya para kay Tala? O nagdarasal siyang mahulog ang sasakyan sa bangin kasama si Celeste sa loob? Lumipas ang oras. Bawat segundo. Ang tiktak ng orasan sa dingding ay ritmikong parang martilyo na pumapako sa isang kabaong. Isang oras. 2 oras ang lumipas. Ang katahimikan sa bahay ay lalong tumindi. Parang tingga na pumipiga sa kanilang mga dibdib. Hindi na kayang panindigan ni Rico ang kanyang pekeng kahinahunan. Inihagis niya ang dyaryo sa mesa. Ang nanginginig niyang kamay ay kinuha ang cellphone. Balak tumawag. Ngunit huminto. Paulit-ulit niya itong ginawa. Natatakot siya. Takot na walang sumagot sa kabilang linya. O takot na makarinig ng balita na labas sa kanyang perpektong plano. Biglang tumunog ang telepono ni Rico. Pumuputol sa katahimikan at nagpagulat sa kanilang dalawa. Tiningnan ni Rico ang screen. Unknown number. Nanginginig ang kanyang kamay. Halos mabitawan ang cellphone sa marmol na sahig. Huminga siya ng malalim, sinubukang pakalmahin ang sarili, at pinindot ang answer button. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tensyon. Hello? Opo. Ako nga po. Tahimik na nakaupo si Celeste. Pinipigilan ang paghinga. Inoobserbahan ang bawat pagbabago sa ekspresyon ng mukha ng kanyang asawa. Mula sa pagkalito, naging pagkagulat, at sa huli ay matinding takot. Hanggang sa mamutla ang kanyang mukha, na walang kahit isang patak ng dugo, nahulog ang telepono sa kamay ni Rico, sa sahig na may tuyong tunog. Umatras siya, natisod ang kanyang paa, at napasubsob sa malamig na sahig. Nakabukas ang kanyang bibig. Nanginginig ang nangingitim na labi, hindi makapagsalita. Dumaloy ang luha sa kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa pagluluksa, kundi dahil sa pagkasira ng kanyang plano. Hindi maaari. Bakit si Tala? Bakit si Tala pa? Ang kanyang nakakapangilabot na sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Parang alulong ng isang sugatang hayop, puno ng kawalan ng pag-asa at sakit. Narinig ni Aling Cora ang kakaibang ingay mula sa itaas at nagmamadaling bumaba. Nang makita ang kanyang anak na nakaupo sa sahig, nagulat siya at tumakbo palapit. Rico, anong nangyari anak? Bakit ka ganyan? Agad ding tumakbo si Celeste. Ginagampanan ng papel ng isang nag-aalalang asawa. Hinawakan niya ang balikat ni Rico, ngunit bumulong sa kanyang tainga na may boses na kasing lamig ng yelo. Bawat salita ay parang kutsilyo na humihiwa sa kanyang dumudugong puso. Anong sabi mo, mahal? Sino dapat ang sabihin mo sa akin? Ang dapat mamatay ay ako, di ba? Itinaas ni Rico ang kanyang mukha. Tinitigan si Celeste na may namumulang mata. Sa kanyang tingin, mayroong matinding takot. Para siyang nakakita ng demonyo na lumitaw sa sikat ng araw. Binuksan niya ang kanyang bibig, balak magsalita, ngunit napipi siya. Tanging isang paos na tunog na walang kahulugan ang lumabas. Sa sandaling iyon, sinunggaban ni Aling Cora ang telepono sa sahig, idinikit sa kanyang tainga, at pagkatapos ay sumigaw na may nakakapangilabot na boses bago himatayin. Ang parusa mula sa konsensya para sa kanilang pamilya ay nagsimula pa lamang.
Umugong ang sirena ng ambulansya. Pumuputol sa makapal na hamog sa kabundukan. Dinadala kami sa lugar ng aksidente, sa ilalim ng pababang daan sa Tagaytay. Nakaupo si Celeste sa harapang upuan sa tabi ng driver. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa upuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa unahan. Samantala, si Rico ay nakaupo sa likod, nanginginig na parang tuyong dahon. Ang kanyang bibig ay bumubulong ng mga salitang walang kahulugan. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay siksik sa amoy ng disinfectant at kamatayan. Ngunit hindi iyon maikukumpara sa amoy ng nasunog na gulong at gasolina na umaalingasaw mula sa ilalim ng bangin. Hinarangan na ng mga pulis ang lugar. Ang dilaw na police line ay kumakaway sa malamig na hangin ng hapon, lumilikha ng isang nakakatakot na tanawin. Pagbaba namin sa sasakyan, ang sumalubong kay Celeste ay isang bagay na marahil ay hinding-hindi niya malilimutan. Kahit na inihanda na niya ang sarili. Ang GA-F-15 million na perlas puting SUV, ang ipinagmamalaki ni Celeste, at ang instrumento ng pagpatay ng kanyang asawa, ay isa na lamang tumpok ng wasak na bakal sa ilalim ng halos 100 metrong lalim na bangin. Itim na usok pa rin ang umaalpas mula sa makina, humahalo sa hamog ng bundok. Bumubuo ng anyo na parang multo. Nang makita ang tanawin, tila nawalan ng lakas ang mga binti ni Rico. Napaluhod siya sa gilid ng kalsada. Sumuka ng berde at dilaw na likido. Nanginginig ang kanyang katawan na parang isang taong may malalang malaria. Isang pulis na may mukhang sunog sa araw ang lumapit sa amin. Hawak ang isang notebook. Malalim at malungkot ang kanyang boses. Ngunit profesional. Ginoo at Ginang, pamilya po ba kayo ng may-ari ng sasakyan? Nakikiramay po kami, mula sa paunang investigasyon sa lugar at sa mga marka ng gulong. Mukhang nawalan ng preno ang sasakyan, habang mabilis na bumababa, kaya nawalan ng kontrol, at dumiretso sa bangin. Ang dalawang biktima sa loob ay malamang na hindi nakaligtas, hindi buo ang mga labi, dahil sa matinding pagkakabangga at sunog na sumunod. Ang mga salitang nawalan ng preno ay parang kidlat na tumama sa ulo ni Rico, nagpayuko sa kanya. Namutla ang kanyang mukha. Alam niya, higit kanino man, kung bakit nawalan ng preno ang sasakyan. Alam niya kung kaninong buhay ang kinitil ng bawat putol na ginawa niya kagabi. Hindi ang asawang kinamumuhian niya, kundi ang kapatid na pinakamamahal niya. Nakatayo si Celeste sa tabi niya. Hinahangin ng bundok ang kanyang magulong buhok. Inalis niya ang buhok sa mukha. Tinatakpan ang malamig niyang tingin na nagmamasid sa ekspresyon ng takot ng kanyang asawa. Mahinang nagsalita si Celeste. Nanginginig ang boses sa pagkagulat at pighati. Diyos ko! Bakit nangyari to? Bago ang kotse namin. Kakapa-service lang kahapon. Bakit nawalan ng preno? May technical error ba? Ang tanong ni Celeste ay parang pagbubudbud ng asin sa sariwang sugat ni Rico. Lumingon siya kay Celeste. Ang mga matay nagmamakaawa. Natumigil na siya. Ngunit paano titigil si Celeste? Sa sandaling ito, kailangan niyang iparamdam sa kanya ang pinakamatinding kawalan ng pag-asa habang pinapanood ang resulta ng kanyang sariling gawa. Tumingin ang pulis kay Celeste na may simpatya, umiling at bumuntong hininga. Iimbestigahan pa po namin ang technical issue, ma'am. Pero base sa crime scene, wala pong bakas ng pagpreno bago mahulog ang sasakyan. Halika po, ihahatid namin kayo sa morgue ng ospital para sa identifikasyon, bagamat maaaring medyo mahirap. Kinailangan pang alalayan ng dalawang pulis si Rico para makatayo. Kinaladkad niya ang kanyang mga paa, papunta sa sasakyan ng pulis. Nakayuko ang kanyang ulo, na parang isang makasalanan, na naglalakad patungo sa bitayan. Sumunod si Celeste sa likod. Tinitigan ang malapad na likod, na dati kanyang matatag na sandalan, ngayon ay nanginginig. Walang awa si Celeste. Tanging kalungkutan sa sinapit ng tao. Ang kasakiman ay nagbago sa tao, para maging demonyo. At ang demonyong iyon ngayon, ay bumaling upang kainin ang pinakamamahal nila. Ang daan patungo sa morgue ay parang napakalayo.
Itim na ulap ang nakabitin sa itaas. Nagbabadya ng paparating na bagyo. Hindi lang bagyo ng kalikasan, kundi isang bagyo na lalamon sa buong pamilya ng kanyang asawa sa putik ng kasalanan. Ang morgue ng ospital ay napakalamig. Ang matapang na amoy ng kemikal ay tumutusok sa ilong, nagpapasuka kay Celeste. Ang maputlang puting ilaw ng neon ay nagbibigay liwanag sa hanay ng malamig na stainless steel na mga mesa, kung saan dalawang labi na natatakpan ng malinis na puting tela ang nakahiga. Naninigas at tahimik. Nanigas si Rico sa pintuan. Ang dalawa niyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa bakal na hamba ng pinto na parang naghahanap ng kakapitan upang hindi matumba. Humihingal siya na parang isang taong malulunod. Natatakot siya, ang pinaka-instinctive na takot ng tao kapag kaharap ang kamatayan. At higit pa roon, kaharap ang sarili niyang biktima. Isang matandang forensic doctor na may makapal na salamin ang lumapit sa isa sa mga mesa. Ang kanyang boses ay mabigat sa katahimikan. Paki-identify na po ng pamilya. Dahil sa matinding aksidente at sunog, lubhang nasira ang mga labi. Sinubukan na naming i-reconstruct. Pero pakiusap, ihanda ang sarili. Dahan-dahan niyang inalis ang puting tela. Ipinakita ang sunog at walang hugis na mukha ni Tala. Ang natira na lamang ay ang gintong kuwintas na may pendant na 4 na dahon ng clover na ibinigay ni Rico sa kanya noong kaarawan niya. Kumikinang pa rin ito sa sunog na balat. Nang makita ang kuwintas, sumigaw si Rico ng buong pighati. Sumugod siya. Niyakap ang labi ng kanyang kapatid. Ang luha at sipon ay bumasa sa kanyang mukha. Tala, kapatid ko. An, mi, kapatid ko. Bakit naging ganito? Kasalanan ko. To, ako ang nanakit sa'yo. Ako ang pumatay sa'yo. Humagulgol siya. Inuuntog ang kanyang ulo sa gilid ng stainless steel na mesa. Ang kanyang umuungol na iyak ay umalingaw-ngaw sa malamig na silid. Nagpalingon sa lahat dahil sa awa. Ngunit sa kanyang pag-iyak, alam ni Celeste na ang pagsisisi sa pagkawala ng kapatid ay mas kaunti kaysa sa takot sa kanyang malaking kasalanan. Iniiyakan niya ang sarili dahil sa isang perpektong plano na nasira, sinamantala ang sandali na nakatuon ang lahat sa pagdurusa ni Rico. Dahan-dahang lumapit si Celeste. Ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng asawa na parang nag-aalo. Bumulong siya sa tainga nito. Isang boses na siya lang ang makakarinig. Ang boses ni Celeste ay kasing hina ng isang hininga, ngunit may dalang bigat ng libu-libong tonelada. Mahal, bakit ka umiiyak ng ganyan? Hindi ba't ikaw ang may gusto na mawalan ng preno ang kotse? Mabuti na lang at sumakit ang tiyan ko kanina. Kaya hindi ako nakasama sa'yo tulad ng plano. Kung hindi, ang nakahiga dyan, ang sunog na bangkay na iyan, ay ako. Sa tingin mo, hindi ba ito swerte, mahal? Agad na huminto ang pag-iyak ni Rico na para bang may sumakal sa kanya. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Tinitigan si Celeste na may dilat na mga mata. Lumaki ang kanyang mga pupil sa takot. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita si Celeste bilang kanyang asawa, kundi bilang isang demonyong nakangiti mula sa impyerno. Umatras siya, natisod, halos matumba. Ikaw, ikaw, ikaw. Nagsimula siyang mapagtanto na ang pagkakataong ito ay hindi pagkakataon at ang asawang itinuturing niyang tanga ay maaaring alam ang lahat. Sa sandaling iyon, isang attendant ng morgue ang nagdala ng isang bag na naglalaman ng mga personal na gamit na natagpuan sa lugar ng aksidente. Ang branded na bag ni Tala, bahagyang sunog, sa loob nito ay may lipstick, sirang pulbos, at isang lukot na papel ng resulta ng ultrasound. Agad na yumuko si Celeste, kinuha ang papel, at nagpanggap na hindi sinasadyang ihulog ito sa harap ni Aling Cora. Nakagigising lang at inaalalayang pumasok. Ipinakita ng itim at puting pelikula ng ultrasound ang anyo ng isang maliit na fetus. Sa ibaba, malinaw na nakasulat, 8 linggong pagbubuntis. Nang makita ang pelikula, nanlaki ang mga mata ni Aling Cora. Sumugod siya. Hinablot ang papel na may nanginginig na kamay. Ano to? Buntis si Tala. Tinakpan ni Celeste ang kanyang bibig.
Sumigaw na may ekspresyon ng gulat at lungkot. Ay, buntis pala si Tala. Bakit hindi niya sinabi? 2 buhay pala. Kawawa naman ang kapatid ko. Ang mga salita ni Celeste ay parang huling patalim na tumusok sa puso ni Aling Cora. Niyakap niya ng mahigpit ang ultrasound film. Sumigaw. At pagkatapos ay nahimatay sa malamig na sahig. Nakatayo doon si Rico. Tinitigan ang kanyang ina. Na walang malay. Ang labi ng kanyang kapatid. Ang ultrasound film. Gumuho ang buong mundo niya. Pinatay niya ang kanyang kapatid. At pati na rin ang kanyang pamangkin na hindi pa nakakita ng mundo. Ang investigation room sa istasyon ng pulis ay masikip at mabaho sa amoy ng sigarilyo. Isang lumang electric fan sa kisame, ang dahan-dahang umiikot. Naglalabas ng ritmikong tunog, na parang nagbibilang ng oras patungo sa hatol. Nakaupo sina Celeste at Rico, kaharap ang isang senior na investigador. Puti na ang buhok nito, at matalas ang mga mata, na parang kayang tumagos sa isip ng sinuman. Nanginginig si Rico sa kanyang upuan. Ang 2 kamay niya ay mahigpit na nakakuyom. Basa ng pawis ang kanyang katawan kahit hapon na. Hindi niya magawang itaas ang kanyang mukha. Nakatitig lamang sa kahoy na mesa na puno ng mantsa ng kape. Tinapik-tapik ng investigador ang kanyang ballpen sa mesa. Ang tuyong tunog ay nagpagulat kay Rico. Sa mahina ngunit may awtoridad na boses, sinabi niya, "Pakipaliwanag po ang nangyari kaninang umaga. Bakit ang biktima ang nagmamaneho ng inyong sasakyan? At bago umalis, mayroon bang kakaiba sa sasakyan?" Nautal si Rico. Nanginginig ang mga labi, ngunit hindi makapagsalita. Parang may bumara sa kanyang lalamunan. Natatakot siya. Takot na isang maling salita ay magbubunyag ng katotohanang itinatago niya. Nang makitang tahimik ang asawa, nagsalita si Celeste na may nanginginig na boses. Nagluluha ang mga mata. Ginagampanan ang papel ng isang nagdadalamhating hipag. "Sir, kaninang umaga po, dumating ang hipag ko sa bahay. Gustong-gusto niya po ang bago kong kotse kaya pinilit niyang hiramin para mamasyal kasama ang nobyo niya. Ayaw ko po sanang ibigay. Kasi bago pa po at hindi ko pagamay, baka hindi siya ligtas." Huminto sandali si Celeste. Pinunasan ng luha gamit ang panyo. Sinulyapan si Rico, na nanginginig sa tabi niya. Pero si Rico po, ang asawa ko, masyadong naawa sa kapatid niya. Pagpapatuloy ni Celeste, ang kanyang boses ay may bahagyang paninisi. Sabi niya, "Ang damot ko raw na hipag. Isang kotse lang, ipagdadamot ko pa. Siya po ang nagpumilit sa akin na ibigay ang susi. Ako naman, bilang asawa, sumunod na lang. Kung sana po nagmatigas ako, baka hindi nangyari to. Kasalanan ko po lahat, sir. Kasi, naging mahina ako." Humagulgol si Celeste. Itinago ang mukha sa mesa. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Ang kanyang mga salita ay parang sinisisi ang sarili. Ngunit sa katotohanan, dahan-dahan niyang sinasakal si Rico. Matalinong ipinasa ni Celeste ang responsibilidad ng pagbibigay ng kotse sa kanyang asawa. Ginagawa itong tao na direktang nagpadala sa kanyang kapatid sa pintuan ng kamatayan. Sumingkit ang mga mata ng senior na investigador. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Celeste patungo kay Rico, puno ng pagsisiyasat. Tinanong niya si Rico. Mas matigas ang boses. "Ginoong Rico, totoo ba ang sinabi ng asawa ninyo? Kayo ang nag-utos sa kanya na ibigay ang sasakyan sa biktima." Itinaas ni Rico ang kanyang mukha. Maputla, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding panik. Gusto niyang itanggi. Gusto niyang sabihing hindi. Ngunit ang mga salita ni Celeste ay ang katotohanan. Hindi niya maikakaila na pinilit niya ang kanyang asawa para mapanatili ang kanyang dangal at takpan ang kanyang krimen. Tumango siya ng mahina. Ang kanyang boses ay parang bulong ng lamok. "Opo, sir, ako po ang nag-utos. Alam niyo po ba ang kondisyon ng sasakyan noon? Bagong kotse. Bakit nawalan ng preno?" Giit ng investigador. Ang kanyang tingin ay parang barenang tumatagos sa kaluluwa ni Rico. Nanginginig si Rico. Tumulo ang pawis sa kanyang pisngi. Nautal siya. "Hindi ko po alam." Bagong kotse.
Baka technical defect. Factory defect. Ewan ko po. Ang kanyang kaba at sobrang takot ay hindi nakaligtas sa mata ng bihasang pulis. Matapos marinig ang paliwanag ni Celeste tungkol sa pag-abot ng susi, marahang tumango ang investigador. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa maputlang mukha ni Rico. Binaliktad niya ang pahina ng case file. Malalim ang kanyang boses. Tungkol sa sasakyan, gusto ko lang ikumpirma ulit. Ayon sa paunang salaysay, ito ay bagong bili at kakapa-service lang. Sa huling paggamit, may napansin ba kayong kakaiba tulad ng ingay, kakaibang pakiramdam, sa pedal ng preno, o iba pa? Ang tanong na ito ay parang isang hindi nakikitang bitag. Mabilis na umiling si Rico. Lalong dumami ang pawis sa kanyang noo. Wala po, sir. Wala po. Bago po ang kotse. Nasubukan ko na at napakakinis. Walang problema. Sigurado po akong bigla ang technical error lang to. Pilit niyang iginigiit ang pagiging perpekto ng sasakyan para ipasa ang responsibilidad sa manufacturer at takpan ang kanyang krimen. Si Celeste, na nakaupo sa tabi niya, ay pinipiga ang panyong basa ng luha, ngunit ang kanyang puso ay kalmadong-kalmado. Alam niyang ito ang pinakamagandang pagkakataon para magtanim ng hinala, para gawing katotohanan ang takot ni Rico. Dahan-dahan, itinaas ni Celeste ang kanyang mukha. Ang kanyang namumulang mata ay nakatitig sa pulis. Nanginginig ang kanyang boses ngunit malinaw. Sabi po ng asawa ko. Pero parang hindi po, sir. Ilang araw na po ang nakalipas. Noong pauwi ako galing trabaho at ipinapasok ang kotse sa garahe, may narinig po akong kakaibang kalampag mula sa ilalim ng sasakyan. Agad na lumingon si Rico kay Celeste. Nanlaki ang kanyang mga mata na para bang gusto siyang lunukin ng buhay. Bubuksan sana niya ang kanyang bibig para sumingit, ngunit mas mabilis si Celeste. Noon po, sasabihin ko sana kay Rico para tulungan akong i-check. Pagpapatuloy ni Celeste. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at kawalang malay. Pero dahil pagod na ako, nakalimutan ko. Kanina rin po sana ipapaalala ko. Pero pinilit na niya akong ibigay ang susi kay Tala kaya hindi ko nasabi. Posible po kayang yung kakaibang tunog na yun ay masamang senyales, sir? Sumingkit ang mga mata ng investigador. Huminto sa pagsusulat ang ballpen sa kanyang kamay. Tinitigan niya si Rico ng matalim. Kakaibang tunog sa ilalim ng sasakyan. Sabi ng asawa mo, G. Rico, ikaw na laging nagche-check ng sasakyan. Bakit hindi mo nahanap? Nanigas ang leeg ni Rico. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pula patungong maputla. Nautal siya. Hindi mapakali ang mga kamay. Ako. Sigurado akong nagkamali lang ng dinig ang asawa ko. Walang ingay. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Nakakalito sa mga pulis. Sinubukan niyang itanggi. Ngunit ang kanyang sobrang kaba ay lalong nagpahalata sa lahat. Yumuko si Celeste. Nagpanggap na takot sa galit ng asawa, bumulong. Narinig ko po talaga, Rico. Tunog ng metal na nagkakalampagan. Nakakatakot. Kung alam ko lang, pinilit na sana kitang i-check ulit. Kasalanan ko tong lahat. Hindi na nagsalita ang investigador. Dahan-dahan siyang nagsulat sa kanyang notebook. Ngunit ang paraan ng pagtapik-tapik niya ng ballpen ay nagpapakita na nagsisimula na siyang magdugtong-dugtong ng mga pangyayari. Isang bagong kotse na na-service. Biglang may kakaibang tunog. Ang asawang lalaki ay nagpumilit na ipahiram ang sasakyan sa kanyang kapatid. Habang ang asawang babae ay nakarinig ng kakaibang tunog, ngunit binaliwala, ang mga detalyeng ito, kapag pinagsama-sama, ay lumilikha ng isang larawan na hindi paborable para kay Rico. Pag-alis sa istasyon ng pulis, madilim na ang langit. Ang malabong ilaw ng poste ay nagbibigay liwanag sa anino ni Rico. Naglalakad siya sa unahan. Mabigat ang mga hakbang. Paminsan-minsan ay lumingon siya. Tinitigan si Celeste na may tingin na puno ng galit at hinala. Ang malaking bahay ay lunod sa kadiliman. Ang pagluluksa ay bumalot sa bawat sulok. Mabigat hanggang sa makasakal. Matapos ihatid si Aling Cora na humahagulgol sa kanyang silid,
Hindi nagsalita si Rico kay Celeste. Dumiretso siya sa kanyang study room at nilock ang pinto mula sa loob. Mula sa labas, narinig ni Celeste ang tunog ng mga bote ng alak na nagbabanggaan. Ang tunog ng pagbukas ng bote at pagkatapos ay ang tunog ng pag-inom. Umiinom siya para lunurin ang kanyang takot, para takasan ang mapait na katotohanang siya mismo ang gumawa. Bumalik si Celeste sa master's bedroom. Ang silid na dating pugad ng mainit na pag-ibig ay ngayon kasing lamig ng isang libingan. Hindi binuksan ni Celeste ang ilaw. Naupo at niyakap ang kanyang mga tuhod sa malawak na kama. Ang dilim ay tila lalamunin siya. Magiging mahabang gabi ito. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong pamilya. Ang hikbi ng kanyang biyenan ay maririnig mula sa kabilang silid. Sinasabayan ng mga sigaw ng frustrasyon at pagbabasag ng gamit ni Rico mula sa ibaba. Lumilikha ng isang simponya ng pagdurusa. Kinuha ni Celeste ang kanyang cellphone. Ang asul na ilaw mula sa screen ay sumalamin sa kanyang walang ekspresyong mukha. Oras na para ihanda ang tunay na laban. Ang laban para hingin ang hustisya para sa sarili. Tinawagan ni Celeste ang kanyang ama. Sa kabilang linya, mabilis na sinagot ang tawag. Ang malalim, mainit, at nag-aalalang boses ng kanyang ama ay nagpaluha kay Celeste. Celeste, anak, si Papa to. Kumusta ka? Nabalitaan ko na ang aksidente. Okay ka lang ba? Napipi si Celeste. Lahat ng sama ng loob at sakit na tiniis niya buong araw ay tila gumuho. Ngunit alam niyang hindi siya dapat maging mahina ngayon. Huminga siya ng malalim. Sinubukang gawing kalmado ang kanyang boses. Okay lang po ako pa. Pero, pa, hindi po ito simpleng aksidente. Si Rico. Balak niya po akong patayin. Tahimik sandali sa kabilang linya. Narinig ni Celeste ang isang galit na buntong hininga. At ang tunog ng isang mesang malakas na hinampas. Ano? Ang walang hiya? Naglakas loob siyang gawin. Yan sa anak ko. Pupunta ako dyan ngayon din. Papatayin ko siya. Nanginginig sa galit ang boses ng kanyang ama. Ngunit agad siyang pinigilan ni Celeste. Huwag po muna. Pa, may plano po ako. Kailangan ko po ang tulong niyo sa mas mahalagang bagay. Pakiusap po, tawagan niyo si Attorney Reyes, ang abogado ng pamilya natin. Gusto kong ihanda niya agad ang mga dokumento para i-freeze ang lahat ng aming assets. Matapos pakalmahin ang kanyang ama at magbigay ng detalyadong instruksyon, ibinaba ni Celeste ang telepono at tumawag sa kanyang abogado. Sa dilim, naririnig ni Celeste ang tibok ng kanyang puso, kasabay ng tunog ng ulan na nagsimulang bumuhos sa bintana. Nagwawala pa rin si Rico sa kanyang study. Inilalabas niya ang galit sa mga bagay na walang buhay. Ngunit hindi niya alam, sa itaas mismo ng kanyang ulo. Ang asawang minamaliit niya ay dahan-dahang sinasakal siya. Habang lumalalim ang gabi, lalong lumakas ang ulan. Ang hangin ay umuugong sa mga siwang ng pinto, parang panaghoy ng mga nagluluksa. Humiga si Celeste, ngunit nanatiling dilat ang kanyang mga mata, nakatitig sa kisame. Mahigpit niyang hawak ang cellphone, na para bang iyon na lang ang tanging kakapitan. Sa huli, naalala ni Celeste ang mga unang araw ng kanilang pagsasama. Ang mga pangako ni Rico, lahat ngayon ay mga basag na alaala. Matalim na humihiwa sa kanyang puso. Ngunit lumipas na ang sakit na iyon. Ang natira na lang ay isang malamig na pag-iingat. Kinabukasan, nagising si Celeste. Nang tumila na ang ulan, nag-iwan ng kulay abong langit at mamasamasang hangin. Tahimik ang bahay. Malamang ay nakatulog si Rico sa gitna ng gulo sa kanyang study matapos uminom magdamag. Katatapos lang mag-ayos ni Celeste nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang tawag mula kay Attorney Reyes. Ang boses ng abogado ay mabilis at propesyonal. Walang paligoy-ligoy. Ma'am Celeste, pinasuri ko na po ang mga bagay-bagay. Ayon sa hiling ninyo. Ang sitwasyon ay lubhang kahina-hinala. Tulad po ng inaasahan ninyo. Ang asawa ninyo, si Ginoong Rico, ay mabilis na naglilipat ng malalaking assets. Mahigpit na hinawakan ni Celeste ang cellphone. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pakidetalye po, attorney. Ano-ano na ang nagawa niya?
Nagbuklat ng mga dokumento si Attorney Reyes. Ang tunog ng papel ay narinig sa speaker. Ngayong umaga, naitala ng sistema ang isang malaking transfer order na humigit kumulang 225 milyon mula sa inyong joint account patungo sa personal na account ni Aling Cora, ang inyong biyenan. Bukod pa riyan, pinoproseso rin niya ang paglipat ng mga shares sa kanyang construction company sa isang bagong korporasyon. Ang pumirma bilang legal representative ay isang babaeng nagngangalang Katrina. Balita ko, dati niya itong sekretarya. Katrina, isang pamilyar na pangalan. Iyon pala ang kerida na narinig ni Celeste sa dashcam. Hindi lang pala niya gustong patayin si Celeste para makuha ang mana. Gusto rin niyang ubusin ang lahat ng kanilang ari-arian para pasayahin ang kanyang kerida at ina. Ang kanyang kasakiman at kawalang hiyaan ay higit pa sa imahinasyon ni Celeste. Huminga ng malalim si Celeste. Naging mas matatag ang kanyang boses. Attorney Reyes, agad na po kayong mag-file ng petition sa korte. Humingi po kayo ng temporary restraining order para i-freeze ang lahat ng aming joint assets sa dahilang may marital dispute at suspected asset concealment. Gawin niyo po yan ngayon din. Huwag niyong hayaang makapag-transfer pa siya kahit isang sentimo. Naiintindihan ko po, ma'am. Gagawa ko po agad. Tungkol naman sa ebidensya ng pangangaliwa at planong pagpatay, ano po ang hawak ninyo? Tanong ni Attorney Reyes. Tumingin si Celeste sa maliit na vault sa sulok ng silid. Doon niya itinago ang USB na naglalaman ng video recording mula sa dashcam. Maingat niya itong kinopya sa 3 salinan. Isa ay ipinadala sa isang secret email, isa ay ibinigay sa kanyang ama, at ang orihinal ay nasa kanyang kamay. Ito ang kanyang alas at ang hatol ng kamatayan. Para kay Rico, may sapat po akong ebidensya, attorney. Kayo na po ang bahala sa assets. Ilalabas ko po ang ebidensyang ito sa tamang pagkakataon, kapag akala niya ay ligtas na siya. Mariing sagot ni Celeste at ibinaba ang telepono. Naglakad si Celeste sa bintana. Tinitigan ang hardin kung saan nakaparada ang sasakyan ni Rico. Akala pa rin nito ay si Celeste ang tangang babae. Naiiyak na lang at aasa sa iba. Hindi niya alam. Habang siya ay lunod sa alak at takot, si Celeste ay dahan-dahang naglalatag ng bitag. Hinaharangan ang bawat daan palabas. Ang pakiramdam na pinagtaksila ng taong kasama mo sa iisang kama ay hindi lang masakit sa puso, kundi insulto rin sa dangal. Ginamit niya ang pera ni Celeste, ang pawis at luha ng mga magulang ni Celeste, para buhayin ang isang kerida at planuhin ang isang krimen laban sa kanya. Gustong masuka ni Celeste, ngunit nilunok niya ito. Para maiwasan ang hinala ni Rico at Aling Cora, nagdahilan si Celeste na lalabas para bumili ng mga kailangan para sa burol ni Tala. Sumakay siya ng taxi, patungo sa isang tago na cafe, sa isang maliit na eskinita, ilang kilometro mula sa kanilang bahay. Dito sila nag-usap na magkita ng kanyang ama, ang tanging lalaki sa mundo na nagmamahal sa kanya, nang walang kondisyon at hinding-hindi siya ipagkakanulo. Pagpasok, nakita ni Celeste ang kanyang ama na nakaupo sa isang sulok. Tila mas pumuti ang kanyang buhok. Matapos ang mga pangyayari, ang kanyang malalim na mga mata ay puno ng pag-aalala, nakatingin sa pinto. Nang makita si Celeste, agad na tumayo ang kanyang ama. Ang magaspang niyang kamay na sanay sa trabaho ay mahigpit na humawak sa balikat ni Celeste. Nagluluha ang mga mata. Anak ko, patawarin mo si Papa. Pinagsisisihan kong hinayaan kitang magpakasal. Sa walang hiyang yun. Dapat pala pinigilan kita noon pa. Niyakap ni Celeste ang kanyang ama. Naramdaman ang pamilyar na init at ang bahagyang amoy ng sigarilyo sa kanyang damit. Lahat ng lakas na inipon niya ay tila naglaho. Humagulgol siya na parang isang bata. Pa, natakot po ako. Gusto niya akong patayin. Napakasama niya. Pa, haplos ng ama ang kanyang likod. Nanginginig ang kamay nito ngunit puno ng lakas. Shh! Nandito si Papa. Hindi ko hahayaang makatakas siya. Nakipag-ugnayan na ako sa mga dati kong kaibigan sa pulisya. Palihim nilang babantayan ang kaso. Tungkol sa assets, huwag kang mag-alala. Si Attorney Reyes
ay napakaingat. Hindi niya makukuha ang pera mo, kahit isang kusing. Matapos umiyak, pinunasan ni Celeste ang kanyang luha. Naupo kaharap ang ama, at muling kumalma, para pag-usapan ang susunod na plano. Pa, hindi pa po ito ang tamang oras para ilabas ang alas. Malapit na po ang burol ni Tala. Ito po ang magiging sandali, kung saan pinakakumpleto ang pamilya niya at pinakakampante. Kailangan ko po ang tulong niyo sa isang bagay. Ibinaba ni Celeste ang kanyang boses. Ibinulong ang plano sa tainga ng kanyang ama. Pagkatapos makinig, kumislap sa determinasyon ang mga mata ng kanyang ama. Tumango siya ng buong puso. Sige, anak. Gawin mo ang gusto mo. Ihahanda ko ang lahat mula sa labas para suportahan ka. Pero mangako ka sa akin. Ingatan mo ang sarili mo. Kung may panganib, tumakbo ka agad sa akin. Narinig mo? Opo pa. Mag-iingat po ako. Hinawakan ni Celeste ang magaspang na kamay ng kanyang ama. Sa puso niya, nagpapasalamat siyang mayroon pa siyang ama sa gitna ng bagyong ito. Ang pagmamahal ng kanyang ama ang parola na gumagabay sa kanya upang hindi maligaw sa paghihiganti at kawalan ng pag-asa. Maikli lang ang kanilang pagkikita, ngunit nagbigay ito ng malaking lakas kay Celeste. Nagpaalam siya sa kanyang ama. Lumabas ng cafe. Makulimlim pa rin ang langit, ngunit sa puso ni Celeste, malinaw na ang kanyang daan. Pagdating sa bahay, mas tumindi ang lungkot. Itinatayo na ang tolda sa harapan. Ang tunog ng mga malungkot na awitin ay nagsimula ng marinig. Nakatulala si Rico sa sala. Tumutubo na ang kanyang balbas. Maitim ang kanyang mga mata na parang panda. Nang makita si Celeste na umuwi, sumulyap lang siya at yumuko ulit ng walang imik. Takot sa ano? Takot na baka bumalik ang kaluluwa ng kapatid niya para maningil, o takot na malapit na siyang hulihin ng batas? Ang funeral hall sa isang punerarya sa lungsod ay lunod sa nakakalungkot na puti, malamig, hanggang sa manindig ang balahibo. Kahit na mainit ang panahon sa labas, ang mga korona ng puting krisantemo ay nakahanay sa daan papasok, nagkakalat ng matapang na amoy. Kasabay ng init at amoy ng mga nakasinding kandila, lumilikha ng nakakasakal na kapaligiran. Nagpasya si Rico na dito ganapin ang burol ni Tala, hindi sa kanilang probinsya. Sabi niya, gusto niyang payapang umalis ang kapatid sa pinakamarangyang lugar. Ngunit alam ni Celeste na sinusubukan niyang panatilihin ang natitirang dangal at ginagamit ang dami ng tao para takpan ang takot na kumakain sa kanya. Marami ang nakikiramay. Karamihan ay mga kasosyo sa negosyo at empleyado ng kumpanya ni Rico. Tahimik silang naglalakad, maingat na nagsasalita, ngunit ang mga mata ng lahat ay may pag-usisa tungkol sa biglaang pagkamatay ng batang hipag. Nakatayo si Celeste sa tabi ng kabaong. Nakasuot si Celeste ng simpleng itim na damit. Maputla ang mukha na walang makeup. Ipinapakita ang kapayatan dahil sa ilang araw na hindi pagtulog. Nakayuko siya. Sinasagot ang bati ng bawat grupo ng nakikiramay. Ang kanyang luha ay kusa ng dumadaloy. Hindi na kailangang magpanggap dahil iniiyakan niya ang maikling buhay ng tao, ang kalupitan ng puso, at ang sarili niyang trahedya. Nakatayo si Rico sa tabi ni Celeste. Ang kanyang itim na suit ay lalong nagpapatingkad sa kanyang maputlang mukha. Palagi niyang inaayos ang kanyang kurbata. Pinupunasan ang pawis sa noo. Balisa ang kanyang mga mata. Tumitingin sa paligid na parang takot na may biglang lilitaw at ibubunyag ang kanyang krimen. Ang kanyang tensyon ay kumalat, nagparamdam sa mga sensitibo na mayroong mali. Nang magsisimula na ang seremonya, isang nakakapangilabot na sigaw ang narinig mula sa pintuan, pumuputol sa pekeng solemne. Si Aling Cora, ang biyanan ni Celeste, ay lumitaw na may suot na kupas na damit. Magulo ang buhok, inaalalayan ng dalawang kamag-anak. Naglalakad siyang pagewang-gewang na parang wala sa sarili. Naglalakad siya, habang pinapalo ang kanyang dibdib, isinisigaw ang pangalan ng kanyang anak. Tala! Anak ko! Bakit mo iniwan si mama? Ang matanda ang naghahatid sa bata. Wala bang mata ang Diyos? Namatay ang anak ko ng malagim. Anak ko! Ang iyak ni Aling Cora
ay parang barenang tumusok sa kaluluwa ni Rico. Nagpagulat sa kanya. Lalong namutla ang kanyang mukha. Nagmamadali niyang inalalayan ng ina. Sinubukang pakalmahin ito para hindi makaagaw ng pansin, ngunit kitang-kita ang kanyang panik. Ma, kalma lang po. Maraming tao dito. Wag po kayong sumigaw. Ngunit si Aling Cora ay walang naririnig. Ang sakit ng pagkawala ng anak, kasama ang hinala mula sa ultrasound, ay ginawa siyang isang babaeng wala sa sarili. Kumawala siya sa hawak ni Rico. Sumugod sa kabaong, inuuntog ang ulo sa takip na kahoy habang sumisigaw. Sino ang pumatay sa anak ko? Malusog ang anak ko, bago ang kotse. Bakit namatay ng ganito? Siguradong may nanakit sa kanya. Diyos ko, ang panaghoy ni Aling Cora ay nagdulot ng gulo sa buong hall. Nagsimula ang mga bulungan. Nakita ni Celeste ang ilang pulis na nakasibilyan, na nakatayo sa gitna ng mga tao. Ang kanilang mga mata ay nagmamasid sa bawat galaw ng pamilya. Napansin din ito ni Rico. Natakot siyang baka madulas ang dila ng ina sa emosyon. Kaya lalo niyang hinigpitan ang hawak. Tumutulo ang pawis niya. Lumingon siya kay Celeste. Namumula ang mga mata sa pagbabanta, bumulong sa pagitan ng mga ngipin. Manahimik ka lang dyan. Dalhin mo na si mama sa loob para magpahinga. Hahayaan mo ba siyang sirain ng burol na to? Dahan-dahang lumapit si Celeste. Sa loob-loob niya ay tumatawa. Ang kanyang takot. Habang lalo siyang natatakot. Lalo dapat hayaan ni Celeste na magpatuloy ang drama. Dahan-dahan, ipinatong ni Celeste ang kanyang kamay sa balikat ni Aling Cora. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit sapat na malakas para marinig ng mga tao sa paligid. Mama, pasensya na po, hayaan po nating payapang umalis si Tala. Kung iiyak po kayo ng ganyan, paano siya mananahimik doon? Aksidente po. To, walang may gusto. Huwag po kayong masyadong mag-isip, baka magkasakit pa kayo. Ang mga salita ni Celeste ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy. Agad na lumingon si Aling Cora. Ang kanyang namamagang mga mata ay matalim na tumitig kay Celeste. Sa kanyang mga mata, walang pagmamahal si Celeste. Tanging nag-aalab na puot. Kailangan niya ng mapagbubuntunan, isang taong sisisihin sa pagkamatay ng anak. At si Celeste, ang manugang na hindi niya kailanman nagustuhan, ay ang perpektong target. Biglang kumawala si Aling Cora kay Rico. Sumugod kay Celeste na parang isang sugatang hayop. Bago pa makagalaw si Celeste, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang kaliwang pisngi. Masakit at mainit. Ang lakas ng babaeng sanay sa trabaho ay napakalakas kaya't napaurong si Celeste at bumagsak sa malamig na sahig sa harap ng daan-daang pares ng mata. Ikaw! Itinuro ni Aling Cora ang mukha ni Celeste. Nanginginig ang kanyang daliri, tumataas ang boses, puno ng galit. Ahas ka! Alam mong may problema ang kotse kaya sinadya mong ibigay sa anak ko, di ba? Gusto mo siyang patayin. Gusto mong patayin ang buong pamilya ko. Kaya binigay mo ang sirang kotse. Ibalik mo ang anak ko. Ibalik mo ang apo ko. Nagulat ang buong hall. Lahat ng mata ay nakatuon kay Celeste. May nakikisimpatya, may tumatawa, ngunit karamihan ay naghihinala. Isang inang nawalan ng anak ang nag-aakusa sa kanyang manugang bilang isang mamamatay tao. Ito ay isang napakabigat na akusasyon. Hinawakan ni Celeste ang kanyang namumulang pisngi. Dumaloy ang luha, hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil ginagampanan niya ang pinakamahalagang papel sa kanyang buhay. Itinaas ni Celeste ang kanyang mukha. Tinitigan si Aling Cora na may basang mga mata. Nanginginig ang kanyang boses sa kahihiyan ngunit malinaw. Mama, bakit po kayo nagsasalita ng ganyan? Pinagbibintangan niyo po ako. Bagong bili po ang kotse. Nagkakahalaga ng awan 5 milyon, kakapaservice lang. Paano po masisira? Huminto sandali si Celeste at lumingon kay Rico na nakatayong naninigas na parang estatwa. Ang tingin ni Celeste ay tumagos sa kanyang madilim na kaluluwa. Pinipilit siyang harapin ang katotohanan. Si Rico po mismo ang nag-utos sa akin na ibigay ang susi kay Tala. Sabi ko po ibang kotse na lang. Pero
Si Rico po ang nagpumilit. Rico, magsalita ka naman. Ipaliwanag mo kay mama. Kung hindi, iisipin niyang sinadya kong sakta ng kapatid mo. Ang mga salita ni Celeste ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni Rico, nagpagising sa kanya. Nakita niya ang mga naghihinalang tingin na lumipat mula kay Celeste patungo sa kanya. Nakita niya ang ilang pulis na nagbubulungan. Alam niyang kung hahayaan niyang magsalita pa si Celeste o hayaang mag-iskandalo ang kanyang ina, mabubunyag ang kanyang sikreto dito. Ang takot ay tinalo ang katinuan. Nagmamadali siyang sumugod. Hinawakan ang balikat ng ina. Kinaladkad ito paatras. Ang malaki niyang kamay ay mahigpit na tumakip sa bibig ng sarili niyang ina. Ma, tumahimik ka. Baliw ka na ba? Bagong kotse. Paano natin malalaman kung masisira? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. May pulis dito! Sigaw ni Rico. Nanginginig ang kanyang boses sa panik. Nakakatakot ang kanyang mukha. Ang kanyang magaspang na kilos sa sariling ina sa gitna ng burol ay nagpagulat sa lahat. Si Aling Cora, na may takip ang bibig, ay nanlaki ang mga mata. Nagpupumiglas. Nakakaawa ang kanyang hitsura. Nakaupo pa rin si Celeste sa sahig. Basa ng luha ang pisngi. Ngunit sa loob-loob niya, may malamig na kasiyahan. Ang gulo sa funeral hall ay dahan-dahang humupa matapos utusan ni Rico ang mga kamag-anak na dalhin si Aling Cora sa isang pahingahan sa likod. Ngunit, ang hinala at bulungan ay hindi nawala, bagkus ay lalong tumindi. Ang kanilang mga tingin ay hindi na nakatuon sa larawan ng namatay, kundi pasulyap-sulyap kay Rico, ang lalaking nakayuko sa tabi ng kabaong. Ang pagtakip niya sa bibig ng ina ay parang isang pag-amin ng walang salita. Inalalayan si Celeste sa isang sulok, naupo sa isang malamig na marmol na upuan sa ilalim ng isang puno. Ilang kamag-anak mula sa panig ng asawa ang lumapit para mag-alo. Nagpapakita ng simpatya sa hindi makatarungang sampal. Ngunit tumango lang si Celeste at humingi ng oras para mag-isa. Nang umalis na ang lahat, dahan-dahan niyang inilabas ang isang cellphone na may backup SIM card mula sa kanyang bulsa. Umilaw ang screen sa madilim na sulok. Sumasalamin sa mapait na ngiti sa mukha ni Celeste. Oras na para sa susunod na psychological na parusa. Isang atake, napuputol, sa huling ugnayan ng mag-ina. Binuksan ni Celeste ang gallery. Pinili ang larawan ng ultrasound. Napalihim niyang kinuha mula sa computer ni Rico noong nakaraang linggo. Iyon ang resulta ng ultrasound ni Katrina, ang kanyang kerida. Malinaw na nakasulat. Lalaking fetus, 12 linggo. Itinago niya ito ng mahigpit. Inalagaan ang anak sa labas na parang isang kayamanan. Habang kaya niyang maging malupit sa sariling asawa, inilakip ni Celeste ang larawan sa isang mensahe at ipinadala sa numero ni Aling Cora. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri. Tinatype ang bawat matalim na salita. Tingnan niyo pong mabuti, ma'am. Kailangan ng anak niyo ng pera para palakihin ang panganay na apo niyong lalaki. Kaya kailangang magsakripisyo ang anak niyong babae. 250 milyon, kapalit ng 2 buhay. Napakagaling magbilang ng anak niyo. Pinindot ang send. Nakita ni Celeste na naipadala na ang mensahe. Guminhawa ang kanyang pakiramdam, ngunit puno rin ng kapaitan. Itinago niya ang cellphone. Tinitigan ang kulay abong langit. Iniisip ang reaksyon ni Aling Cora kapag natanggap ang mensahe. Isa siyang ina na bulag na sumasamba sa kanyang anak. Ang buong buhay niya ay umaasa na magkaroon ng isang apo na lalaki. Ngunit ngayon na alam niyang ang apong iyon ay tinubos ng buhay ng kanyang sariling anak na babae. Sa loob ng hall, muling narinig ang malungkot na musika. Ngunit para kay Celeste, parang tambol iyon ng digmaan. Inayos niya ang kanyang buhok, pinunasan ang luha, at dahan-dahang naglakad patungo sa pahingahan kung nasaan si Aling Cora. Gusto niyang makita mismo. Kapag ang malupit na katotohanan ay sinira ang kanyang huling bulag na paniniwala sa kanyang paboritong anak. Sa pahingahan ng pamilya, nakahiga si Aling Cora sa sofa. Hawak ang kanyang dibdib, hirap huminga. Ang kanyang kulubot na mukha ay nagpapakita ng matinding pagdurusa. Pinalilibutan siya ng ilang kamag-anak na babae. Minamasahe siya.
pinapaypayan, at patuloy na inaalo. Tahimik siyang nakahiga. Walang laman ang kanyang mga mata. Nakatitig sa kisame. Ang luha ay dumadaloy mula sa gilid ng kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono sa kanyang bulsa. Isang panginginig na napakatulis sa gitna ng katahimikan. Kinuha ni Aling Cora ang kanyang lumang cellphone. Sinilip ang mensahe. Nakatago si Celeste sa likod ng bahagyang bukas na pinto. Pinipigilan ang paghinga. Inoobserbahan ang bawat pagbabago sa mukha niya. Noong una, pagkalito nang makita ang hindi pamilyar na larawan ng ultrasound. Inilayo niya ang cellphone at inilapit muli. Sinusubukang basahin ang bawat linya. At nang mabasa niya ang mensahe sa ilalim, lumaki ang kanyang mga pupil. Nagsimulang manginig ang kanyang kamay na parang nakuryente. Panganay na apong lalaki. Pera. Sakripisyo. Ang mga salitang iyon ay sumasayaw sa harap niya. Nagkokonekta sa lahat ng kakaibang pangyayari. Naalala niya kung paano madalas magreklamo si Rico tungkol sa kakulangan ng pondo. Naalala ang balisang tingin ng anak. Tuwing may kakaibang tawag, naalala ang sobrang sigasig ni Rico nang pilitin si Celeste na ibigay ang kotse. At higit sa lahat, naalala niya ang ultrasound film sa sunog na bag ni Tala. 2 bata. Isa, namatay ng malagim kasama ang ina sa ilalim ng bangin. Ang isa, lumalaki sa sinapupunan ng ibang babae. Pinalaki gamit ang dugo at laman ng sarili niyang anak. Walang hiya. Tumalon si Aling Cora mula sa sofa. Nahulog ang cellphone. Natanggal ang baterya. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Sumigaw sa sakit na parang isang sugatang hayop, nagpagulat sa lahat. Naintindihan niya ang lahat. Ang anak na sinasamba niya. Ang anak na laging ipinagmamalaki ay isang demonyo pala. Para sa pera. Para sa isang anak sa labas. Kaya niyang isakripisyo ang sarili niyang kapatid. Nakita ni Celeste ang ganap na pagkasira sa mga mata ni Aling Cora. Ang kuta ng kanyang paniniwala ay gumuho. Hindi na siya umiiyak. Walang laman ang kanyang mga mata. Ngunit may nakakatakot na galit. Tinitigan niya ang kawalan. Bumubulong ng mga sumpang walang tunog. Dahan-dahang umalis si Celeste sa pinto. Kumakabog ang kanyang puso. Sa tuwa at kasiyahan. Ang buto ng hinala na itinanim niya ay naging isang nakalalasong puno na ngayon. Ang mga ugat nito ay nakabaon na sa relasyong dugo na tila hindi mapaghihiwalay. Sa labas, abala pa rin si Rico sa pag-aasikaso ng mga bisita. Ginagampanan ang papel ng isang nagdadalamhating kapatid. Hindi niya alam, sa maliit na silid na iyon, ang inang laging nagtatanggol sa kanya ay naging kanyang pinakamatinding kaaway na. Nakatayo siya sa gilid ng bangin. Nang hindi namamalayan, at isang ihip lang ng hangin ang kailangan para mahulog siya. Gumuho na parang ang milyon-milyong pisong kotse ni Celeste. Ang burol ni Tala ay nagtapos sa gulo at sismis. Umuwi ang mga nakikiramay na umiiling. Iniiwan ang punerarya na lunod sa nakakatakot na katahimikan. Hindi na natili si Rico sa bahay para magluksa. Pag-alis ng huling bisita, agad siyang umalis gamit ang kanyang kotse na parang hinahabol ng multo, dumiretso sa kanyang opisina. Nakatayo si Celeste sa balkonahe ng ikalawang palapag. Tinitingnan ang sasakyang nawawala. Sa loob-loob niya, binibilang niya ang oras ng kanyang pagbagsak. Dahil alam ni Celeste, pumunta siya sa opisina para tapusin ang kanyang huling ilegal na transaksyon. Sa kasamaang palad, malawak ang bitag ng batas. Hindi nakikita ngunit mahirap lampasan. Lahat ng kanyang daan palabas ay palihim ng isinara ni Celeste at ni Attorney Reyes. Mga 2 oras ang lumipas. Habang nakaupo si Celeste sa sala, nagkukunwaring tinitingnan ang mga gastusin sa burol. Malakas na bumangga ang gate. Pumasok ang kotse ni Rico sa hardin. Biglang preno. Nag-iwan ng itim na marka sa sahig. Bumaba siya ng sasakyan. Wala na ang dati niyang kisig. Gusot ang damit. Namumula ang mga mata. Pumasok siya sa bahay na parang isang sugatang hayop. Nang makita si Celeste na nakaupo, agad siyang lumapit. Hinampas ang mesang salamin. Hanggang sa tumalon ang baso at matapon ang tubig.
Sumigaw siya. Nanginginig ang boses sa galit. Anong ginawa mo? Bakit na-freeze ang account ng kumpanya? Bakit tinanggihan ng bangko ang transfer order ko? Anong laro ang nilalaro mo sa likod ko? Nagpanggap si Celeste na nagulat. Napasiksik sa sofa. Nanlaki ang mga mata sa takot. Nanginginig ang kamay na humahawak sa kanyang dibdib. Nautal siya. Anong sinasabi mo? Rico, wala akong alam. Nasa bahay lang ako buong araw. Inaasikaso ang burol ni Tala. Bakit na-freeze ang account? Baka mga pulis. Para sa investigasyon ng aksidente. Ang inosente ngunit lohikal na sagot ni Celeste ay nagpatahimik kay Rico. Nag-alinlangan siya, ngunit ang kanyang instinct at desperasyon dahil sa nawawalang pera ay hindi siya pinayagang bitawan si Celeste. Lumapit siya, hinawakan ang kwelyo ni Celeste. Hinila ito. Ang kanyang hininga, na amoy sigarilyo at galit, ay tumama sa mukha ni Celeste. Huwag kang magpanggap na inosente sa harap ko. Sit-sit niya. Sinabi ng abogado ng bangko na mayroong order na i-freeze ang joint assets dahil sa marital dispute. Bukod sa'yo, sino pa? Gusto mong putulin ang buhay ko? Gusto mo akong mamatay sa bahay na to? Itinulak niya si Celeste ng malakas. Nahilo si Celeste, ngunit pinigilan ang sarili na lumaban. Dahil alam niyang nire-record ng CCTV sa sala ang lahat. Umiyak si Celeste. Basa ng luha ang pisngi. Rico, baliw ka na. Asawa mo ako. Anong mapapala ko dyan? Hindi mo iniisip si Tala. Nakararating lang. Pera lang ang inaatupag mo. Sabi ko, hindi ko ginawa. Bitawan mo ako. Nasasaktan ako. Ang mahinang paglaban ni Celeste ay lalo lang siyang ginagalit. Itataas na sana niya ang kanyang kamay para sampalin, ngunit isang sigaw mula sa hagdanan ang pumigil sa kanya. Itigil mo yan! Papatayin mo rin ba siya para patahimikin, tulad ng ginawa mo sa kapatid mo? Nakatayo doon si Aling Cora. Hawak ang hagdanan. Nanginginig ang katawan. Tinitigan niya ang anak, na may tingin na estranghero, at puno ng pandidiri. Binitawan ni Rico si Celeste. Lumingon sa ina. Ang biglaang paglitaw ng ina, at ang mga salita nito ay nagpag-ulat sa kanya. Ang galit niya ay naging pagkalito. Hindi niya inaasahan na ang inang laging nagtatanggol sa kanya ay nasa panig na ni Celeste. At higit sa lahat, may alam na ang kanyang ina. Lumapit si Aling Cora kay Rico. Walang sabi-sabi. Itinaas niya ang kanyang payat at kulubot na kamay. At sinampal ng malakas ang mukha ng kanyang paboritong anak. Plak! Ang sampal na iyon ay dala ang lahat ng pagkadismaya, sakit, at galit ng isang ina na natuklasan na ang kanyang anak ay isang demonyo. Hinawakan ni Rico ang kanyang mukha. Gulat na tinitigan ng ina. Ma! Ano ba? Bakit niyo ako sinampal? Stress na nga ako sa trabaho. Hindi kayo nakakatulong. Ngunit hindi siya pinatapos ni Aling Cora. Inilabas niya ang kanyang lumang cellphone, binuksan ang larawan ng ultrasound na ipinadala ni Celeste, at isinubo ito sa mukha ni Rico. Nanginginig ang kanyang boses ngunit matalas. Tingnan mo to, ang panganay mong apo, di ba? Para sa anak sa labas na to, para sa babaeng yan, kaya mong itulak ang kapatid mo sa kamatayan. Nang makita ang pamilyar na larawan ng ultrasound, namutla si Rico. Umatras siya, halos matumba. Bakit? Bakit may ganyan ka? Sinong nagpadala niyan? Lumingon siya kay Celeste. Ngunit si Celeste ay nakaupo. Yakap ang mga tuhod. Humahagulgol. Hindi mukhang mastermind ng lahat. Ang panik ay ginulo ang kanyang isip. Alam lang niya na ang pinakamadilim niyang sikreto ay nabunyag na. Sinugod siya ni Aling Cora. Hinawakan ang kanyang branded na damit, pinunit ito. Walang hiya. Ibalik mo si Tala. Pinalaki kita para patayin ang kapatid mo? Kailangan mo ng pera para sa ibang babae. Sabihin mo lang. Inatake si Rico ng kanyang ina. Dagdag pa ang pressure ng na-freeze na assets. Hindi na niya napigilan ang sarili. Iwinaksi niya ang kamay ng ina. Itinulak ito hanggang sa bumagsak. Sumigaw siya.
namumula ang mukha. Ma, tumahimik ka. Anong alam mo? Ginawa ko to para sa pamilya. Akala mo ba gusto kong mamatay si Tala? Dapat si Celeste ang namatay. Kung si Celeste ang namatay, makukuha ko ang are 250 million. Hindi mo naiintindihan. Kasalanan to lahat ni Tala. Namatay siya para palitan ang hipag niya. Ang nakakatakot na pag-amin ay lumabas sa bibig niya nang mawalan siya ng kontrol. Nagpatahimik sa buong silid. Nakahiga si Aling Cora sa sahig. Hindi makapaniwalang tinitigan ang anak. Mula sa kanyang upuan, palihim na inayos ni Celeste ang anggulo ng kanyang cellphone camera na nakatago sa likod ng florera. Nire-record ang sandaling pinirmahan ni Rico ang sarili niyang hatol. Umamin siya. Umamin siya sa sarili niyang bibig na si Celeste ang orihinal niyang target. Natauhan si Rico na nagkamali siya ng sinabi. Agad niyang tinakpan ang bibig. Nakita niya ang ina na tinitingnan siya na parang isang halimaw. Nakita ang asawang nakasiksik sa takot. Alam niyang wala nang balikan. Ginulo niya ang kanyang buhok. Umungol na parang isang hayop na isinukol at tumakbo sa kanyang silid. Ibinagsak ang pinto. Iniwan ang ina na nakahiga sa pagdurusa. Tinulungan ni Celeste si Aling Cora na tumayo. Inalalayan ito sa silid. Hindi ito nagsalita. Nakatitig lang sa kisame. Alam ni Celeste na nagsisisi siya. Nagdurusa. Ngunit matagal nang nawala ang awa ni Celeste para sa kanya. Bumalik si Celeste sa kanyang silid. Idinikit ang tainga sa dingding. Pinakikinggan ang mga galaw mula sa silid ni Rico. Paulit-ulit na tumunog ang telepono ni Rico. Noong una, hindi niya sinasagot. Sa huli, narinig ni Celeste ang kanyang paos na boses. Hello? Bakit ka tawag ng tawag? Stress ako. Sa kabilang linya ay ang boses ni Katrina, ang kanyang kerida. Ngunit ngayon, ang boses nito ay hindi na malambing, kundi matalas at magaspang. Kahit hindi naka-loudspeaker, naririnig ni Celeste ang mga sigaw nito. Ikaw ang baliw. Ako ang mababaliw. Nangako kang mag-transfer ng pera para pambayad sa utang ng kapatid ko, di ba? Bakit hanggang ngayon? Wala pa ring laman ang account ko. Pinalilibutan na ako ng mga maniningil. Hahayaan mo ba kaming mamatay? Sinubukan siyang pakalmahin ni Rico. Ngunit halata ang kanyang kawalan ng magawa. Katrina, kalma muna. Pakinggan mo ako. Na-freeze ng asawa ko ang account ko. Naghahanap ako ng paraan. Sabihin mo sa kanila, maghintay pa ng ilang araw. Pangako. Hahanap ako ng pera. Kumusta ang anak natin? Huwag mong hayaang may mangyari sa kanya. Pinapangarap pa rin niya ang kanyang tagapagmana. Naniniwala pa ring mahal siya ng kanyang kerida. Ngunit wala nang pakialam si Katrina. Wala akong pakialam! Basta bago magtanghali bukas, kung walang 6 milyon na pumasok sa account ko. Huwag mo akong sisisihin kung maging masama ako. Ikakalat ko lahat tungkol sa atin sa internet, para malaman ng buong mundo kung sino ka. Para malaman ng asawa mo na binuhay mo ako gamit ang pera niya. Ay, isa pa. Ipapalaglag ko to. Wala kang pera. Huwag kang mangarap magkaanak. Ibinaba ang telepono. Narinig ni Celeste na sumigaw si Rico sa desperasyon. Ang tunog ng mga bagay na ibinabato sa dingding. Isinukol siya sa lahat ng panig. I-freeze ng batas ang kanyang assets. Ang sariling ina ay kumalaban sa kanya. At ngayon, ang keridang pinagkakatiwalaan niya ay nagpakita ng tunay na kulay. Nag-iisa na talaga siya. Naupo si Celeste sa kama, ngumisi. Ang presyo ng isang pagtataksil, minsan, ay hindi nagmumula sa paghihiganti ng biktima, kundi sa kalupitan ng mga kasabwat mismo. Kinabukasan, habang bumabalot pa ang hamog sa hardin, isang sasakyan ng pulis ang huminto sa harap ng kanilang gate. Ang doorbell ay tumunog ng mariin at malamig. Ginising ang buong bahay. Si Celeste ang nagbukas ng pinto. Sinubukang maging kalmado kahit nanginginig ang mga kamay. Pumasok ang 2 unipormadong investigador. Iniimbitahan po namin si Ginoong Rico at Ginang Celeste.
na pumunta sa istasyon para magbigay ng karagdagang salaysay tungkol sa aksidente sa Tagaytay. Bumaba si Rico sa hagdan. Gusot ang damit. Malalim ang mga mata. Nang makita ang mga pulis. Nang hina ang kanyang mga binti. Halos matumba. Alam niyang ang tawag na ito ay hindi na simple. Ang instinct ng isang kriminal ay nagsasabi sa kanya. Humihigpit na ang bitag sa kanyang leeg. Sa malamig na interrogation room, sa ilalim ng puting neon light, inilapag ng investigador ang isang transparent evidence bag sa mesa. Sa loob nito ay ang putol at bahagyang sunog na kable ng preno. Ngunit ang malinis at matalim na marka ng pagputol ay kitang-kita pa rin. Ginoong Rico, ito po ang kable ng preno mula sa crime scene. Ayon sa forensic results, ang pagkakaputol ay hindi dahil sa pagkasira, kundi sinadyang putulin gamit ang isang steel cutter. May paliwanag po ba kayo? Tinitigan ni Rico ang kable. Namutla ang kanyang mukha. Basa ng pawis ang buong damit. Binuksan niya ang bibig. Ngunit walang lumabas na tunog. Umiling siya ng may panik. Hindi ko alam. Baka may pumasok na magnanakaw. Hindi ko magagawa yan. Hindi natinag ang pulis. Magnanakaw? Walang na-record ang CCTV sa inyong lugar na may pumasok na estranghero sa garahe noong gabing iyon. At saka, ang marka ng pagputol ay nagpapakita na ang gumawa nito ay pamilyar sa istruktura ng sasakyan. Isa po kayong construction engineer at maalam sa mga sasakyan. Ano po sa tingin nyo? Nakaupo si Celeste sa tabi niya. Nagkukunwaring nagulat. Pinutol? Sino ang gagawa niyan, Rico? May kaaway ka ba? Bakit gusto nila tayong patayin? Ang inosenteng tanong ni Celeste ay lalong nagpanik kay Rico. Tinitigan niya si Celeste. Ang mga matay nagmamakaawa at puno ng takot. Alam niyang umaarte si Celeste, ngunit hindi niya ito kayang ibuking. Ang pagbubuking kay Celeste ay parang pag-amin na siya ang pumatay. Naging napakatindi ng tensyon. Bawat segundo ay parang isang pagpapahirap kay Rico. Ramdam niya ang init ng katotohanang sumusunog sa kanya at ang lamig ng posas na naghihintay. Yumuko siya sa mesa, hinawakan ang ulo. Nanginginig. Ang katahimikan sa interrogation room ay napakabigat. Ang tiktak ng orasan ay malinaw na naririnig. Bawat tiktak ay parang isang pako na ipinupukpok sa kabaong na dahan-dahang isinasara ang kapalaran ni Rico. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, sa kable ng preno. Ang matinding takot ay naging isang hindi makontrol na galit. Ang isang hayop na isinukol ay palaging mangangagat nang walang pinipili, at si Rico ngayon ang hayop na iyon. Bigla siyang tumayo. Ang upuan ay naitulak pa atras. Ang kanyang nanginginig na daliri ay itinuro ng diretso sa mukha ni Celeste. Namumula ang kanyang mga mata. Siya yan, sir. Alam niyang sira ang kotse. Alam niyang pinutol ang preno. Kaya sinadya niyang ibigay ang susi kay Tala. Gusto niya akong patayin. Pero si Tala ang naging biktima. Siya ang pinakamasamang babae sa mundo. Nagulat ang buong silid sa baliw na akusasyon ni Rico. Kumunot ang noo ng mga investigador. Napasiksik si Celeste sa kanyang upuan. Nanlaki ang mga mata sa takot. Tinitigan ang nagwawalang asawa. Umiyak siya. Umiling-iling. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Lumilikha ng isang malinaw na kaibahan sa kabangisan ni Rico. Hindi pa tumigil si Rico. Huwag kang magpanggap na inosente. Nakita mo akong ginagawa yun, di ba? Bakit hindi mo sinabi? Bakit mo binigay ang kotse sa kapatid ko? Demonyo ka. Binibitag mo ako. Dapat kitang patayin para ipaghiganti si Tala. Sumugod siya. Ngunit 2 pulis ang mabilis na pumigil sa kanya. Idiniin siya sa mesa. Nagpupumiglas si Rico. Ang bibig ay patuloy na sumisigaw ng mga mura. Tinitigan ni Celeste ang eksena. Sumakit ang puso. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa awa sa sarili. Na minsan ay nagtiwala sa isang taong ganito kasama. Hindi siya nagsisisi na pinutol niya ang preno. Galit lang siya dahil nabigo ang plano niya at ang kapatid niya ang naging biktima. Sa bingit ng pagbagsak, handa niyang ipasa ang lahat ng sisi kay Celeste. Tinitigan ng investigador si Rico
na may malamig at puno ng pandidiring tingin at sumenyas sa kanyang mga tauhan na pusasan siya. Lumingon siya kay Celeste. Lumambot ang boses. Ginang Celeste, kalma lang po. Ang asawa niyo po ay nasa hindi matatag na emosyonal na estado. Ilalabas po muna namin siya para pakalmahin. Matapos isara ang pinto, naiwan ang isang tahimik. Ngunit puno ng tensyong silid, alam ni Celeste na ito na ang sandali para sa huling suntok, para gawing isang kutsilyo na babalik sa kanya ang baliw na akusasyon ni Rico. Pinunasan ni Celeste ang kanyang mukha. Sinubukang kumalma, ngunit nanginginig pa rin ang kanyang mga balikat. Tinitigan niya ang investigador. Basag ang kanyang boses. Sir, bakit po siya ganon? Bakit po siya nagsasalita ng ganon? Asawa niya po ako. Ipinagkatiwala ko ang buhay ko sa kanya. Bakit niya ako itinuturing na ganito kasama? Paano ko malalaman na sira ang kotse? Kung alam ko, mas gugustuhin ko pang ako ang mamatay, kaysa hayaang mangyari to kay Tala. Yumuko siya. Humagulgol. Nitong mga nakaraang araw, kakaiba na po talaga siya. Siguro, dahil sa sobrang shock sa pagkawala ng kapatid niya, naghahalusinate na siya. At sinisisi ako. Siya po ang sandigan ng pamilya. Ang tanging inaasahan ko. Ngayon, ganito na siya. Paano po ako mabubuhay? Tulungan niyo po siya, sir. Huwag niyo pong hayaang lalo siyang mabaliw. Tinitigan siya ng pulis na may simpatya at paniniwala. Sa harap niya ay isang mahina at kaawa-awang babae na nagdurusa. Kumpara sa marahas na si Rico, mas kapani-paniwala ang mga sinserong salita ni Celeste. Naiintindihan po namin ang kalagayan niyo, ma'am, sabi ng investigador. Ang kilos at salita ni Ginoong Rico ay isa sa alang-alang namin mula sa anggulo ng criminal psychology. Pero wag po kayong mag-alala. Walang sino man ang maaaring mag-akusa sa isang inosente. Tumatanggap ng isang basong mainit na tubig. Ngumiti ng malamig si Celeste sa loob-loob. Ginampanan niya ang kanyang papel bilang isang matiising asawa hanggang sa huli. Ginawang ebidensya ng kanyang kawalang tatag sa pag-iisip at kalupitan ang atake ni Rico. Habang lalo siyang inaakusahan ni Rico, lalo siyang nagmumukhang baliw sa mata ng mga investigador. Ito ang psychological na bitag na inihanda ni Celeste. Itinago ang kanyang malamig na ngiti. Tinitigan ni Celeste ang pulis na may malungkot na mukha. Salamat po, sir. Sana po malaman na ang katotohanan para matahimik na ang kaluluwa ni Tala. Wasak na po ang pamilya ko, sir. Matapos dalhin si Rico sa pansamantalang selda. Medyo gumaan ang pakiramdam sa interrogation room, ngunit nandyan pa rin ang tensyon. Alam ni Celeste na oras na para ibigay ang huling piraso ng puzzle. Ang motibo. Sir, dahan-dahang sabi ni Celeste, may isa pa po sana akong sasabihin. Natatakot lang po akong madungisan ang pangalan ni Rico. Pero baka po masyado na siyang desperado. Kaya nakagawa ng kabaliwan. Agad na naging alerto ang pulis. Sige po, ma'am. Anumang impormasyon ay mahalaga. Huminga ng malalim si Celeste. Nitong mga nakaraang araw, kakaiba na po talaga si Rico. Madalas siyang may kausap sa telepono. Madalas magalit. Hindi ko po sinasadyang makita ang mga mensahe ng paniningil ng utang. Umaabot po sa 10-10 milyon. May relasyon din po siya sa ibang babae, si Katrina. Madalas po siyang magpadala ng mensahe, naniningil at nagpapahiwatig na gusto ng pakasalan. Narinig ko rin po siyang binabanggit ang mana ko. Huminto sandali si Celeste at idinagdag ang huling, pinakamatinding pangungusap. Kakatanggap ko lang po ng AI 250 milyong mana, sir. Balak ko po sanang invest. Pero pinipilit niya akong ilagay sa joint account para pambayad sa utang niya. Hindi pa po ako pumayag. Tapos, nangyari po to. Sir, posible po kayang gusto niya akong saktan para makuha ang insurance at ang mana ko para pambayad sa utang at sa kerida niya? Ang inosente ngunit lohikal na tanong na iyon ay parang isang susi na nagbukas sa pinto ng katotohanan. Utang sa sugal, isang kerida na pumipilit, pinansyal na pressure, at isang malaking mana mula sa asawa. Iyon ang perpektong motibo
para magplano ng isang pagpatay. Marahang tumango ang investigador. Lubos na naniniwala sa teoryang ito. Napakalaking tulong po ng impormasyong ito, ma'am. Agad po naming iimbestigahan ang utang at ang relasyon ni Ginoong Rico. Kung totoo, hindi lang ito kaso ng paninira, kundi planadong pagpatay na may napakasamang motibo. Yumuko si Celeste. Itinago ang malamig na ngiti sa gilid ng kanyang labi. Pag-alis sa istasyon ng pulis, madilim na ang gabi. Itim na ulap ang nakabitin. Pansamantalang pinalaya si Rico habang naghihintay ng karagdagang investigasyon, ngunit pinagbawalan siyang umalis ng bahay. Ngunit sa pagtingin sa kanyang tulalang kilos at mga matang puno ng takot, alam ni Celeste na hindi siya maghihintay. Ang instinct ng isang hayop na isinukol ay magtutulak sa kanya na tumakas. Pagdating sa bahay, hindi nagsalita si Rico. Dumiretso siya sa silid. Hinalughog ang mga aparador at drawer. Inilabas niya ang isang maliit na vault na nakatago sa likod ng isang painting. Nanginginig ang kamay na ipinasok ang code. Kinuha niya ang lahat ng mahahalaga. Cash, ginto, alahas ng kasal ni Celeste, at mahahalagang titulo. Inilagay sa isang itim na maleta. Nakasandal si Celeste sa pinto. Pinapanood siya na may malamig na tingin. Tumakas siya. Iiwan niya ang kanyang nagdurusang ina. Ang asawang pinangakuan niya ng katapatan. Ang lahat ng kanyang kasalanan. Sarili lang niya ang iniisip. Saan ka pupunta? Tatakas? Kalmadong tanong ni Celeste. Nagulat si Rico. Tinitigan niya si Celeste na may namumulang mata. Manahimik ka. Pakialaman mo ang sarili mo. Isusumbong mo ako sa pulis? Mamatay ako. Isasama kita. Tabi. Itinulak niya si Celeste. At tumakbo pababa. Napaurong si Celeste. Tinitigan ang kanyang duwag na likod. Sa loob-loob niya ay tumatawa. Akala niya makakatakas siya. Hindi niya alam. Bawat galaw niya ay nasa ilalim ng pagmamanman ni Celeste at ng mga investigador. Ang sasakyang gagamitin niya. Ang bank account na gagamitin niya. Lahat ay na-freeze at na-trace na. Bumaba si Celeste. Nakita si Aling Cora na nakatulala sa sala. Tinitingnan ng anak na tumatakbo palabas. Rico! Saan ka pupunta, anak? Iiwan mo ba si mama? Mahinang tawag niya. Huminto sandali si Rico sa pinto. May pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit nanaig ang pagkamakasarili. Ma, diyan ka lang muna. Kailangan kong magtago. Pag okay na lahat, babalikan kita. Pagkasabi noon, pumasok siya sa kotse at humarurot. Iniwan ang kanyang matandang ina. Nag-iisa at desperado. Sa gitna ng malaking malamig na bahay. Tinitigan ni Celeste si Aling Cora. Nang walang awa. Buong buhay niya, pinalayaw niya ang anak. Ngayon, kailangan niyang harapin ang resulta. Iniwan ng malupit. Kinuha ni Celeste ang kanyang cellphone. Tinawagan ang investigador. Ang kanyang boses ay kalmado at malamig. Hello sir. Tumakas po ang asawa ko. Si Rico. Dala niya ang maraming pera at ginto. Papunta po siya sa labas ng syudad. Kaklabas pa lang ng kotse ni Rico sa gate nang bigla itong preno. Sa kanyang panik, naalala niyang ang kanyang pasaporte at ilang mahahalagang bankbook ay nasa bag pa ni Aling Cora. Baliw na inatras niya ang sasakyan. Binangga ang nagsasarang gate. Bumaba siya na parang baliw. Sinugod ang bahay. Hinila ang ina. Ma! Sumama ka! Dalhin mo yung bag ng pera. Sigaw niya. Magaspang niyang hinila ang pulso ng ina. Rico, anong ginagawa mo? Masakit. Saan mo ako dadalhin? Pakiusap niya. Ngunit nawala na ang pagkatao ni Rico. Sa kanyang mga mata, ang ina niya ay isang naglalakad na vault. Itinulak niya ang ina sa kotse at humarurot. Ang kotse ay tumakbo sa isang tahimik na kalsada, patungo sa isang lumang villa na pamana ng kanyang ama. Ang lugar na itinuturing niyang pinakaligtas. Sa loob ng sasakyan, napakasikip ng pakiramdam. Tumigil ka anak. Kung may kasalanan ka, sumuko ka na. Baka maging mabait pa ang batas. Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo.
pakiusap ni Aling Cora. Ngunit isang malakas na suntok sa manibela ang nakuha niya. Ma, tumahimik ka. Sumuko para mamatay sa kulungan? Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong pumunta sa ibang bansa. Ibigay mo ang pera. Pagkatapos, bahala ka na. Wala akong panahon sa'yo. Ang walang pusong mga salita ay parang isang kutsilyo na pumutol sa ugnayan ng mag-ina. Napanganga si Aling Cora. Nahulog ang kanyang bag. Bumalik pala ang anak niya, hindi para sa kanya, kundi para sa huli niyang ipon. Hanggang sa huling sandali, nanatili siyang makasarili at malupit. Lumiko ang kotse sa isang maputik na daan patungo sa lumang villa. Umaambon, tulad ng madilim na hinaharap na naghihintay sa kanya. Ang lumang villa ay nag-iisa sa gitna ng isang bakanting lote. Kakapatay pa lang ni Rico ng makina. Balak kunin ang bag ng pera at hilahin ang ina papasok. Biglang umugong ang mga sirena mula sa lahat ng direksyon. Ang asul at pulang ilaw ay tumutok sa kanilang sasakyan. Rico, napapaligiran ka na. Bumaba ka. Ilagay ang sandata at itaas ang kamay. Malinaw na narinig ang boses mula sa loudspeaker. Nakaupo si Rico sa loob ng sasakyan. Namumutla. Nanginginig ang kamay sa manibela. Tiningnan niya ang ina na nakasiksik sa takot. Alam niyang wala nang labasan. Ang instinct at kabaliwan ng isang taong isinukol ay nagtulak sa kanya na maging desperado. Sinunggaban niya ang maleta ng pera at ginto. Tumalon palabas. Balak akyatin ang pader sa likod. Ngunit ilang hakbang pa lang, natisod siya at bumagsak. 2 pulis ang mabilis na dumamba sa kanya. Idiniin siya sa putik. Bitawan niyo ako. Wala akong kasalanan. Pera ko! Ibalik niyo ang pera ko! Sigaw ni Rico. Nagpupumiglas. Sinusubukang abutin ang maleta na ang laman ay nagkalat. Napakakaawa ng kanyang hitsura. Ang malamig na posas ay ikinabit sa kanyang mga pulso. Tinapos ang lahat ng kanyang walang saysay na pagsisikap. Bumaba si Celeste mula sa sasakyan ng pulis. Pinanood ang eksena mula sa malayo nang walang awa. Inalalayan din si Aling Cora na bumaba. Nang makita ang anak na nakadapa sa lupa, puno ng putik ang mukha, nakaposas, hindi siya sumigaw. Nakatayo lang siya roon. Nanginginig ang mga binti. Pagkatapos ay napaupo. Walang laman ang kanyang mga mata. Nasaksihan niya ang pagbagsak ng kanyang idolo. Ang pagbagsak ng tinatawag na pag-asa ng pamilya. Malawak ang bitag ng batas. Sino ang nagtanim ng hangin ay aani ng bagyo. Sa interrogation room, mas tumindi ang tensyon. Nakaupo si Rico. Nakaposas ang mga kamay sa upuan. Nakayuko ang ulo. Ngunit matigas pa rin ang kanyang paninindigan. Kahit nahuli, itinatanggi pa rin niya ang lahat. Hindi ako pumatay. Natakot lang ako sa asawa ko. Kaya dinala ko ang pera. Baka kinagat ng daga ang preno. Wala kayong ebidensya. Tiningnan siya ng investigador na may halong awa at pandidiri. Sumenya siya sa kanyang tauhan. Pumasok si Attorney Reyes, dala ang isang laptop at isang maliit na itim na USB. Nang makita ito, nanliit ang mga pupil ni Rico. Ikinonekta ni Attorney Reyes ang USB sa laptop, ipinihit ang screen kay Rico. At pinindot ang play. Ang video recording ng 3 ng umaga sa garahe ay malinaw na lumabas. Ang imahe ni Rico na nakapajama, may hawak na cutter, dahan-dahang pinuputol ang mga kable ng preno, ang tunog ng pagputol, ang kanyang hininga, at lalo na ang usapan sa loudspeaker kasama si Katrina ay napakalinaw. Huwag mong kalimutang ayusin lahat. Ha? Ang daan-daang milyong piso na yan ay dapat mapunta sa anak natin. Tinitigan ni Rico ang screen. Ang kanyang mukha ay naging kulay abo. Nanginginig ang katawan. Hindi niya inaasahan na ang paglalagay ni Celeste ng backup power sa dashcam ay magiging hatol ng kamatayan para sa kanya. Nakanganga siya, walang masabi, basang-basa ng pawis. Lahat ng pagtanggi, lahat ng kasinungalingan, ay naging isang biro sa harap ng hindi matitinag na ebidensya. Yumuko siya sa mesa. Humagulgol sa desperasyon. Alam niyang tapos na ang lahat. Sa observation room, sa pamamagitan ng one-way mirror,
Pinanood lahat ni Aling Cora. Nanigas siya. Nanlaki ang mga mata sa screen. Bawat imahe, bawat tunog, ay parang isang kutsilyo na humihiwa sa puso ng isang ina. Nakita niya ang anak na isinilang niya, ang anak na laging ipinagmamalaki, na may hawak na gamit para putulin ang buhay ng sarili niyang kapatid. Narinig niya ang boses ng Kerida at ang malamig na tawa ni Rico. Naalala niya ang lahat. Ang kasakiman at bulag na pagpapalayaw ay nagpalaki sa isang demonyo. At ngayon, nilamon na ng demonyong iyon ang kanyang pamilya. Tala, anak ko, patawarin mo si mama. Ako ang may kasalanan. Sumigaw si Aling Cora. Inuuntog ang ulo sa salamin. Ang matinding gulat ay hindi na kinaya ng kanyang isip. Bigla siyang huminto sa pag-iyak at tumawa ng baliw. Apong lalaki. Mamamasyal ako. Uwi na si Tala. Naging blanko ang kanyang mga mata. Nabaliw na siya. Ang presyo na dapat bayaran para sa kasakiman at krimen ng pamilyang ito ay napakamahal. Isang patay, isang nasa kulungan, at isang baliw. Nakatayo si Celeste sa labas. Pinapanood ang eksena. Mabigat ang kanyang puso, ngunit walang kasiyahan. Tanging malalim na kalungkutan sa sinapit ng taong nalunod sa dagat ng pagdurusa. Ang paglilitis sa kaso ng pagpatay ni Rico ay ginanap sa isang maulap na araw. Nakaupo si Celeste sa hanay ng mga biktima, kasama ang kanyang ama at si Attorney Reyes. Sa kabilang panig, nakayuko si Rico sa loob ng selda ng akusado. Hindi siya makatingin kay Celeste. Hindi dumating ang kanyang ina. Matapos ang matinding gulat, nawala na siya sa katinuan. Inaalagaan na siya sa probinsya. Gumuho na ang pamilyang ipinagmamalaki niya. Binasa ng hukom ang mga sakdal. Nang payagang magsalita, nanginginig si Rico. Alam ko pong hindi mapapatawad ang kasalanan ko. Ginawa ko po ito dahil sa kasakiman. Ang huling pagsisisi ay walang nakuhang simpatya. Matapos ang deliberasyon, binasa ng hukom ang hatol. Dahil sa kalupitan ng krimen, ang korte ay hinahatulan ang akusado, si Rico, ng 20 taong pagkakakulong at inaatasan siyang bayaran ang lahat ng pinsala. Pinukpok ang martilyo. Napasubsob si Rico. Habang dinadala palabas, huminto siya sa harap ni Celeste. Nagtagpo ang kanilang mga mata. May desperasyon at pagsisisi sa kanya, ngunit umiwas lang ng tingin si Celeste. Tapos na ang kasong kriminal. Oras na para asikasuhin ni Celeste ang annulment at ang kasong sibil. Mabilis na ipinagkaloob ng korte ang annulment ni Celeste. Ang lahat ng kanilang ari-arian, matapos ibawas ang mga utang ni Rico, ay halos lahat napunta kay Celeste. Madali niyang nakuha muli ang kanyang ER 250 milyong mana. Nang hawakan ni Celeste ang annulment paper, maliwanag ang langit, ngunit blanko ang kanyang puso. Bumalik siya sa malaking bahay. Ngunit isa na lamang itong malamig na gusali. Ipinabenta niya ang mga gamit ni Rico at nagpa siya na ibenta ang bahay. Kailangan niya ng bagong simula. Isang batang mag-asawa ang bumili nito. Naalala ni Celeste ang sarili niya 3 taon na ang nakalipas. Ngumiti siya nang mapait. Sa araw ng paglipat, ilang kahon lang ng personal na gamit at ang kanyang pusa ang dinala ni Celeste. Tumingin siya sa bahay sa huling pagkakataon, huminga ng malalim, at umalis ng walang lingon likod. Lumipat si Celeste sa isang marangyang apartment sa sentro ng lungsod. Mula sa balkonahe, tanaw niya ang kumikinang na syudad. Mahigit 1 taon na. Mula nang makulong si Rico, dahan-dahang bumalik sa normal ang buhay ni Celeste. Inabala niya ang sarili sa negosyo, namuhunan sa isang chain ng mga organic food store. Isang hapon, may nakita siyang isang kakaibang sobre. Mula sa isang bilanggo, Rico. Kumabog ang dibdib ni Celeste. Pagkatapos ng mahigit 1 taon, sumulat siya. Ano ang laman? Pagsisisi, paghingi ng tawad, o paninisi, at paghingi ng pera. Pinag-isipan ni Celeste kung bubuksan ito. Bumalik ang mga alaala ng gabing iyon. Hindi niya deserve ang atensyon. Kahit ang pag-usisa lang ni Celeste. Para saan pa?
Para masaktan ulit? Hindi. Tumayo si Celeste at naglakad patungo sa paper shredder. Ipinasok niya ang hindi pa bukas na sobre. Ang matatalim na blade ay ginutay-gutay ang papel. Habang pinapanood ang mga piraso na nahuhulog, guminhawa ang kanyang pakiramdam. Kung ano man ang gusto niyang sabihin, hayaan na lang niyang kainin siya nito sa loob ng malamig na kulungan. 3 taon ang lumipas, nakaupo si Celeste sa kanyang opisina. Humihigop ng mainit na tsaa. Tinitingnan ang lungsod. Sapat na ang 3 taon para muling isilang si Celeste mula sa abo. Ang kanyang negosyo ay lumago. Hindi na siya isang mahinang babae, kundi isang matatag na negosyante. Nagmamaneho siya ng isang pulang sports car. Tinatamasa ang kalayaan. Minsan, sa panaginip, bumabalik pa rin ang nakaraan. Ngunit isa na lamang itong lumang pelikula, isang paalala na ang puso ng tao ay mahirap hulaan. At ang isang babae ay dapat matutong mahalin at protektahan ang sarili. Pinatawad na ni Celeste ang sarili sa kanyang pagiging inosente at binitawan na ang galit. Hindi dahil karapat-dapat silang patawarin, kundi dahil karapat-dapat si Celeste sa kapayapaan. Inilapag niya ang tasa, kinuha ang kanyang bag, at lumabas. Mayroon siyang mahalagang appointment sa isang malaking business partner. Isang magalang at may kakayahang lalaki na nanliligaw sa kanya sa loob ng 6 na buwan. Hindi pa siya nagmamadali, ngunit hindi na siya takot sa pag-ibig. Naniniwala siyang mayroon pa ring tapat na lalaki para sa kanya. Humarurot ang kotse sa hangin ng umaga. Ang ugong ng makina ay parang isang awit ng kalayaan. Nakita ni Celeste ang sarili sa salamin. Isang maganda at mayabang na babae na nakangiti sa sarili. Lumipas na ang bagyo, at ang langit pagkatapos ng bagyo ay laging maliwanag. Hindi ito ang katapusan, kundi ang simula ng isang bago, maningning, at puno ng pag-asang paglalakbay.